Ang mahinang batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. 10 taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga higanteng gate sa buong mundo na naglabas ng iba't ibang halimaw upang sirain ang populasyon, walang laban ang sangkatauhan dahil hindi umeepekto ang mga sandata. Subalit biglang may ilang tao na nagising na may espesyal na kapangyarihan at sila ang tinatawag na hunters. Ang mga hunters ay inuuri batay sa kanilang mahika na lakas mula A-rank hanggang S-rank. Nakaligtas ang sangkatauhan sa mga sumunod na taon dahil sa mga bagong kapangyarihang ito, ngunit kailangan pa rin nilang linisin ang mga dungeons na lumalabas at kung hindi, maiipon ang mahika ng dungeon at magbubukas ito at muling pakakawalan ang mga halimaw sa mundo. 3 taon na ang nakalipas, nangyari ang isang insidente sa malapit na isla at hindi nagawang linisin ang isang S-rank na dungeon at napuno ng mga halimaw ang lugar. Sinubukan ng mga hunters na linisin ito kaso lang sa huli ay mas malakas ang mga halimaw na langgam. Makikita natin ang ilang lalaki sa isang construction site at isa sa kanila, si Kim na kumukuha ng kape habang binabati siya ng server ng good luck para sa raid ngayon. Tinawag siya ng isa pang lalaki na si Park at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa alam niyang tumigil na ito sa pagiging hunter. Ipinaliwanag ni Park na buntis ang kanyang asawa kaya kailangan niyang kumita. Sagot naman ni Kim na walang mas maganda pa sa isang magandang raid para kumita, ngunit nag-aalala si Park dahil hindi na siya sanay at baka masama na ang kanyang kakayahan. Biglang lahat ay napatingin kay Jinwoo na dumating sa eksena, mapagkumbabang sinabi ni Jinwoo na inaabangan niya ang pagtatrabaho kasama ang lahat ngayong araw, binati rin siya ni Kim at tinatanong kung kumain na ba siya. Kinumpirma ito ni Jinwoo at nagpatuloy sa paglalakad, nagtaka si Park at tinanong kung malakas ba si Jinwoo bilang hunter dahil mukhang masaya ang lahat na makita siya. Tumawa si Kim nang ma-realize niya na nagretiro na siya bago pa man nagsimulang mag-raid si Jinwoo. Ibinunyag ni Kim na may espesyal na palayaw si Jinwoo at ito ang pinakamahinang hunter sa lahat. Naguluhan si Park dahil inaasahan niya na marahil ay matatawag itong pinakamalakas. Ipinaliwanag ni Kim na si Jinwoo ay isang A-rank na hunter na laging nasusugatan kahit sa A-rank na dungeon, kaya naman tinawag siyang pinakamahinang hunter. Ngunit sa isip ni Kim na dahil narito na si Jinwoo, magiging madali ang dungeon na ito at pinayuhan ni Kim si Park na tigilan na ang pag-uusap tungkol dito dahil baka marinig sila ni Jinwoo, subalit nagbuntong hininga si Jinwoo dahil narinig niya ang lahat ng pag-uusap habang naglalakad. Narinig ni Jinwoo ang isang pamilyar na boses na nagsasabing nasugatan na naman siya at napansin niya si Jo at binati ito, sinasabing masaya siyang makita itong muli at tinanong siya ni Jo tungkol sa nangyari sa kanyang mukha, ngunit sinagot lang niya na may nangyari. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at nagpasya siyang ikwento ang buong pangyayari. Nalaman niya na naospital siya at ibinunyag niya na bagamat isang A-rank na dungeon ang kanyang nilinis, siya lang ang nasaktan. Nagtataka si Jo kung paano nangyari iyon, ipinaliwanag ni Jinwoo na lahat ng kasama niya ay mataas ang ranggo kaya hindi sila nagdala ng healer. Nagreklamo si Jo dahil inisip ng lahat na sobrang tiwala sa sarili nila at hindi sila masasaktan. Inamin ni Jinwoo na kasalanan niya dahil mahina siya, ngunit sanay na siya sa pagkakasugat at napansin ni Jinwoo na oras na para magsimula ng raid at sinabihan siya ni Jo na magmadali. Nakilala nila si Song na isang bihasang hunter na nagtanong kung okay lang ba sa kanila na pamumunuan niya ang grupo, dahil siya ang may pinakamataas na ranggo. Pumayag ang lahat at handa na at doon ay binuksan nila ang gate at pumasok sa dungeon at pagpasok nila, sinabihan ni Kim si Jinwoo na manatiling malapit para hindi siya masaktan at inilabas ni Jinwoo ang kanyang kutsilyo na tanging kagamitan na kaya niyang bilhin, ngunit sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang makakaya ngayong araw at pumasok sa dungeon. Samantala, si Go, ang presidente ng Hunter Association ay sinabihan ang kanyang kanang kamay na nakipagkita siya sa gobyerno, na humiling sa kanila na iwasan ang pagkasira ng mga dungeon. Gayunpaman, hiningi din ng gobyerno sa kanila na magbigay ng mga goods na nakuha mula sa loob ng mga dungeon at di ito masyadong mabigat na hiling para kay Go, dahil kumikita sila mula sa pagbebenta muli ng mga goods na nakuha mula sa mga dungeon. Ang mga goods na ito ay mga kristal na nakuha ng mga tao sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Makikita natin si Jinwoo na puno ng dugo at hawak ang isang kristal sa kanyang kamay. Masaya siya dahil nagawa niyang talunin ang isang mahinang goblin kaso sinabihan siya ni Jo na mag-ingat. Inatake siya ng isa pang goblin subalit nailagan niya ito at nang magkaroon siya ng pagkakataong umatake, sinubukan niyang saksakin ang goblin kaso lang nasira ang kanyang kutsilyo nang makasagupa ito.
Sinulit ng Goblin ang oras para saksakin siya at nag-aalala si Joe, ngunit lumapit si Park at tinalo ang Goblin at agad na tinanggal ni Jinwoo ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan at humiga sa sahig habang nawawalan ng dugo. Sinabihan ni Park si Joe na gamutin si Jinwoo habang nilalabanan niya ang ibang mga halimaw. Dali-daling lumapit si Joe kay Jinwoo at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahang magpagaling at habang ginagamot, nakita ni Jinwoo na madaling tinalo ng iba ang mga halimaw at naramdaman niya ang inggit. Ipinagpatuloy ni Presidente Go na ipaliwanag na ang Essence Stones na nakuha mula sa matataas na ranggong mga halimaw ay maaaring gamitin upang gumawa ng mas malakas na sandata, na siya namang nagbibigay kakayahan sa mga hunter na talunin ang mas malalakas na halimaw. Nabanggit din ni Presidente Go na maaaring makakuha ng monocrystals mula sa mga dungeon at gumawa ng mga sandata gamit ito, ngunit hindi gaanong epektibo ang kalidad nito at di maintindihan ng kanyang kanang kamay kung bakit ito gustong makuha ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Presidente Go na nais ng gobyerno na gamitin ang mga ito para lumikha ng isang bagong uri ng enerhiya na mas ligtas kaysa nuclear at mas mahusay kaysa sa normal na mga pinagkukunan ng enerhiya, na magreresulta sa mas kaunting polusyon at paglikha ng tunay na green energy. Subalit magagawa lamang nila ito kung linisin ng mga hunter ang mga dungeon. Pabalik sa dungeon ay magaling na si Jinwoo at nagawa ng grupo na talunin ang boss. Ginagamot ulit siya ni Joe at tinanong kung bakit gustong-gusto niyang maging isang hunter. Ipinaliwanag niya na kung patuloy siyang gagawa ng parehong bagay, malalagay siya sa malaking panganib at humingi ng paumanhin si Jinwoo, ngunit sinabi ni Joe na hindi siya tumatanggap ng paumanhin kundi ay nag-aalala lang siya para sa kanya. Kinausap ni Song ang lahat at ipinaliwanag na malapit na silang matapos sa raid at nagsimula na silang pag-usapan ang kanilang nakuha. Tinignan ni Jinwoo ang kanyang Essence Stone at nakaramdam siya ng awa sa sarili, isinugal niya ang kanyang buhay para sa kaunting gantimpala. Biglang may sumigaw. Nabanggit na may isa pang pasukan sa malapit at naguluhan ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Song na minsan may double dungeons at ang ilan ay nag-iisip na ito ay kakaiba, ngunit karamihan sa kanila ay nag-iisip na nangangahulugan ito ng mas malaking gantimpala. Kinausap ni Song ang grupo, ipinaliwanag na hindi magsasara ang gate ng dungeon hanggat hindi nila tinalo ang boss ng pangalawang dungeon at karaniwan, dapat nilang iulat ang sitwasyong ito sa Hunter Association at maghintay ng desisyon. Ngunit nangangahulugan din ito na maaaring may ibang hunters na dumating at agawin ang boss. Nagpasya siyang ipagboto ng grupo kung dapat ba nilang subukan ito o hindi. May kabuuang 13 miyembro at kalahati sa kanila ay bumoto ng oo habang ang iba ay bumoto ng ayaw. Si Jinwoo ang magdedesisyon para sa kapalaran ng grupo sa kanyang boto. Iniisip ni Jinwoo na masyadong mapanganib para sa kanya ang dungeon na ito, ngunit wala siyang pera at kailangan niyang makahanap ng paraan para maipadala ang kanyang kapatid sa kolehiyo at mabayaran ang gastusin sa paggamot ng kanyang ina. Kaya para protektahan ang kanyang pamilya ay nagpasya siyang sabihin na oo. Samantala, makikita natin ang ilang tao na sumasailalim sa kanilang Hunter Awakening Examination sa Hunter Association. Isang lalaki ang naglagay ng kanyang kamay sa isang itim na kristal at sinukat ang kanyang kapangyarihan. Nalaman natin na may iba't ibang grupo na tinatawag na guilds. Kinukuha nila ang mga hunters na may potensyal at sinasailalim sa training para sa mga dungeon raids. Gayunpaman, ang pinakamalakas na hunter sa bansa ay kilala bilang si Cho Hien, isang vice leader ng guild at siya ay isang magandang blondie na S-rank. Sa loob ng dungeon, ilang miyembro ang nag-aalala na masyado na silang malalim na nakapasok, 40 minuto na silang naglalakad at may isang oras lang sila para makalabas ng dungeon pagkatapos talunin ang boss, kaya mayroon na lang silang mga 20 minuto na palugit. Ginamit ni Jinwoo ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Joe. Nagtaka si Joe kung bakit at ipinaliwanag ni Jinwoo na siya ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili at talunin ang pangalawang boss. Sinabi ni Joe na ayos lang siya at hindi dapat mag-alala si Jinwoo, subalit nagpumilit siya sa pagtatanong kung sigurado ba siya, at doon ay inamin ni Joe na galit siya. Sinisigawan siya ni Joe at tinatanong kung baliw ba siya. Ipinaliwanag niya na kung mas mataas ang saksak, magkakaroon sana siya ng butas sa kanyang dibdib at bilang iyon, muntik na ring matanggal ang kanyang mga braso at binti. Ibinunyag din niya na ang kanyang B-rank na pagpapagaling ay halos hindi na kaya ang paggamot sa kanya. Tinawag niya si Jinwoo na walang ingat at tinanong kung bakit siya pumayag na sumama. Nagtanong siya kung nasaktan ba ang ulo ni Jinwoo at humingi ng sagot. Humingi ng tawad si Jinwoo at naisip na ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa, ay dahil si Joe ay isang B-rank na manggagamot at kung wala siya, patay na sana siya at tinanong siya ni Joe kung talagang nagsisisi siya at kinumpirma ito ni Jinwoo. Biglang nagbiro si Joe na dapat siyang mabayaran ni Jinwoo sa pamamagitan ng isang dinner date. Naguluhan si Jinwoo, kaso nagalit si Joe at tinatanong kung ayaw ba niyang gumugol ng oras kasama siya. Namula siya at sinasabing higit si Joe sa kanyang liga,
ngunit gusto niya itong samahan at biglang may nagsabi na narating na nila ang kwarto ng boss. Ang ilang miyembro ay naguluhan dahil hindi pa sila nakakita ng kwarto ng boss na may pinto. Naisip nila na kakaiba ito, ngunit tinanong ni Kim kung babalik ba sila nang walang dala matapos nilang makarating doon at sinabi niya na maaari silang maging unang grupo na matuklasan ang bagong dungeon, kaya kung gusto nilang bumalik ay maaari silang umalis, ngunit siya ay magpapatuloy kahit na mag-isa. Samantala, ang lalaking nagsagawa ng kanyang hunter examination ay nanunood ng video ni Presidente Go. Sa video ay maikli niyang ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang palaging maging maingat at makaligtas anuman ang ranggo. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa paligid ng kwarto habang sila ay pumapasok at ang ilan ay namangha dahil hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng kwarto, ngunit kailangan nilang magmadali at tingnan ang paligid. Nakita ng grupo ang ilang rebulto na nakatayo sa paligid ng kwarto, at napansin ni Jinwoo ang isa pang rebulto na nakaupo sa tila trono at naisip ni Jinwoo na ito ang pinakamalaki, ngunit sinimulang banggitin ng grupo na pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila. Napansin nilang walang mga halimaw sa loob ng kwarto, napansin ni Song ang sahig at nakita ang tila isang magic circle at tinawag ni Kim si Song at binanggit na may rebulto na may nakasulat. Lumapit ang lahat sa rebulto ng anghel at napansin ang inscription, binasa ito ni Song ng malakas, binabanggit na ito ay mga kautusan ng Curtain and Temple. Unang nakasulat ay kailangan nilang sambahin ang Diyos, ikalawa ay purihin ang Diyos at ikatlo ay maniwala sa Diyos, at yaong hindi susunod ay dapat mamatay. Nagulat si Jo at tinawag si Jinwoo, sinasabing gumalaw ang mga mata ng malaking rebulto at tumingin sa kanila, naguluhan si Jinwoo at sinabing baka guni-guni lang iyon ni Jo. Bigla ang nagsara ang pinto at nagulat ang lahat at nagtataka kung sila'y na-trap, isa sa mga miyembro ang naglakad papunta sa pinto, nagrereklamo na ayaw niya talagang pumunta rito sa una pa lang. Hinawakan niya ang pinto at bigla ang gumalaw ang isang rebulto at pinugutan siya ng ulo, nagulat ang lahat at nagsimulang sumigaw at napuno ng kawalan ng pag-asa si Jinwoo, iniisip ang ranggo ng taong namatay at alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Bumalik sa orihinal na posisyon ang rebulto. Ngunit hindi pa rin makagalaw si Jinwoo dahil sa bilis ng pagpatay dito, at di niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganitong halimaw sa isang D-rank na dungeon. Tinignan ng maigi ni Jinwoo ang mas malaking rebulto, binabantayan ang bawat detalye hanggang sa napansin niyang gumalaw ang mga mata nito para tumingin sa kanya, nagsimula siyang mag-flashback sa mga sandaling nasa bingit siya ng kamatayan. Nawala siya sa kanyang koponan sa kanyang unang raid at nasugatan ng D-rank na mga halimaw, na naging dahilan para siya'y magtagal sa ospital at muntik na rin siyang mamatay sa gutom habang nasa isang maze. Ipinaliwanag niya na ginagastos ng mga hunter ang perang kinikita mula sa Essence Stones para bumili ng mas malalakas na armas, ngunit siya ay may kaunting pera lamang para bumili ng murang butter knives. Kung masira ang mga ito ay mapipilitan siyang lumaban sa mga halimaw gamit ang kanyang mga kamao. Wala rin siyang pera para sa damit subalit patuloy siya sa paglaban at di siya kailanman kumita ng malaki at palagi pa siyang nabubuli ng ibang hunters, kaya lagi niyang hinahanap ang mga loopholes para makaligtas. Kailangan niyang obserbahan ang lahat ng detalye para makahanap ng pagkakataon at pabalik sa kasalukuyan. Sumigaw si Jinwoo sa kanila na yumukod at binanatan ng rebulto ang mga hunters gamit ang laser beam mula sa mga mata nito, na ikinamatay ng marami. Nagulat ang mga nakaligtas at nagsimulang magpanik. Nakaligtas si Jo dahil kay Gino kaso takot na takot siya at lumingon-lingon si Gino, naguguluhan sa nangyari at kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Alam niyang na-trap sila at hindi makakatakas at sa huli, kinabahan siya dahil alam niyang mamamatay silang lahat. Ang sitwasyon ay naging mas kritikal, napagtanto ni Jinwoo na ang dungeon na kanilang naroon ay hindi isang simpleng D-rank, kundi isang makapangyarihang lugar na lampas sa kanilang imahinasyon. Ang kanyang takot ay lalo pang lumala nang ang malaking estatwa ay gumalaw ang mga mata nito at tumuon ang tingin kay Jinwoo, biglang nagbitaw ang estatwa ng isang laser beam na agad na pumatay sa karamihan sa mga hunters. Ipinaliwanag ni Mr. Song sa iba pang hunters na huwag gumalaw, at kung hindi ay aatake muli ang estatwa at dahil sa babala na ginawa ni Jinwoo, karamihan sa kanila ay nakaligtas sa atake at tinanong siya ni Mr. Song kung may alam ba siya tungkol sa mga estatwa. Ngunit sinabi ni Jinwoo na tinutukoy bilang isang pathetic loser boy, na nadama niya lamang ang nagbabadyang panganib. Matapos ang atake, nawalan si Mr. Song ng kaliwang braso, kaya't ginamit ni Jinwoo ang armband upang pigilan ang pagdurugo at ibinunyag ni Mr. Song, na dumudugo ng malubhan na hindi niya mahihingi ang tulong ni Jinwoo dahil mahina ang isip nito at mas gusto nito ang simpleng raids. Inamin din niya na ang dungeon na kanilang naroon ay maaaring isang A-rank, ngunit pagkatapos ay itinama ang kanyang sarili na ito ay isang S-rank.
Biglang isang hunter na nag-activate ng kanyang kapangyarihan, ipinaalam sa lahat na kamakailan lamang siya ay nag-sign up sa isang mataas na antas na association, kaya't hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Sa paniniwala sa kanyang mabilis na bilis, sinalakay ng hunter ang gate ngunit sa susunod na sandali, nasunog siya hanggang sa abo at tanging ang kanyang paa at sapatos lang ang natira. Nabigla sa pangyayaring ito, naniniwala si Jinwoo na ang malaking estatwa na may nagliliyab na mga mata ay may kapangyarihang agad na pumatay sa kanila, ngunit nagtataka kung bakit hindi pa nito sila tuluyang pinapatay. Biglang naisip ni Jinwoo ang mga salitang nakasulat sa commandment tablet at tinanong si Mr. Song tungkol dito. Sinabi ni Mr. Song na ang unang utos ay sambahin ang Diyos at ang ikalawa ay purihin ang Diyos, at ang huli ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nang marinig ang mga utos, napagtanto ni Jinwoo na may sariling mga patakaran ang dungeon at kung susundin nila ito, maaari silang makaligtas at bigla siyang tumayo at nagsimulang gumalaw bago pa siya patayin ng malaking estatwa gamit ang nagliliyab nitong mga mata. Subalit huminto siya at napaluhod na nagpahinto rin sa pag-atake ng estatwa. Napagtanto na gumagana ang plano at hinikayat niya ang iba pang gawin din ang pareho. Nang makita silang gumalang ay tumigil ang malaking estatwa at nagbago ang mukha nito sa isang nakakatakot na ngiti. Nang makita na hindi na umaatake ang malaking estatwa, tumayo si Park at hinimok ang lahat na tumakas dahil tila ligtas na sila, kaso may agam-agam ang ating pathetic loser boy na si Jinwoo na may mali pa rin. Bago pa sila makagalaw, tumayo ang malaking estatwa mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanila at tinanong ni Mr. Song si Jinwoo tungkol sa susunod na plano, ngunit sinabi ni Jinwoo na ang ikalawang utos ay, purihin ang Diyos. Sa puntong ito, isang hunter na nag-aaral ng tradisyonal na folklore ang nagsabing alam niya kung paano purihin ang Diyos, gumalang siya sa harap ng malaking estatwa at nagsimulang magpuri, ngunit napagtanto ng pinakamahinang hunter na ito ay hindi ang tamang paraan ng pagpuri sa Diyos na ito. Biglang muling ngumiti ng nakakatakot ang malaking estatwa at dinurog ng kanyang paa ang hunter, pati na rin ang isa pang babaeng hunter at sa takot ay tumakbo ang lahat patungo sa kabilang dulo ng silid kung saan si Park, na may pamilyang kailangang protektahan ay huminto sa ilalim ng isang estatwa ngunit nahati sa dalawa ng estatwang nasa itaas niya. Nagtataka si Jinwoo kung paano nila purihin ang Diyos, ngunit napagtanto niyang hindi mga Diyos ang mga estatwang ito kundi mga demonyo at napansin niya na ang ilang estatwa ay may hawak na sandata, habang ang iba ay may hawak na instrumentong pangmusika. Naniniwala siyang maaaring ligtas sila kung mananatili sila sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento at ipinaalam ito sa iba. Sinundan ni Mr. Song at ng iba pang hunters ang payo ni Jinwoo at pumunta sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento. Nang marating nila ito, nagsimulang tumugtog ang mga estatwa ng kanilang mga instrumento, hindi inaatake ang mga taong nasa ilalim nila. Subalit si Jinwoo na mabait ngunit isang pathetic loser boy ay hinawakan ang kamay ni Jo at tumigil sa ilalim ng isang estatwa at dahil dalawa silang nakatayo sa ilalim nito, hindi tumugtog ang estatwa ng instrumento kaya iniwan ni Jinwoo si Jo at tumakbo patungo sa isa pang estatwa. Habang hinahabol siya ng malaking estatwa ay muntik na siyang wasakin ng paa nito, ngunit nakaiwas si Jinwoo at nakarating sa ilalim ng isa pang estatwa at napagtanto niya na ang estatwa sa itaas niya ay may hawak na kalasag at hindi instrumentong pangmusika. Bago pa siya tumayo ay inatake siya ng estatwa at nasugatan at sa kagustuhang mabuhay, gumapang si Jinwoo patungo sa estatwang may hawak na instrumento. Bago pa siya mapatay ng paa ng malaking estatwa ay nakarating siya sa ilalim ng tamang estatwa. Naniwala si Jinwoo na ito ang sagot sa pagpuri sa Diyos, at sa susunod na sandali ay tumigil ang malaking estatwa sa pag-atake at bumalik sa kanyang trono. Mabilis lumapit si Jo kay Jinwoo upang tanungin kung ayos lang siya, ngunit napansin niyang naputol ang isa niyang paa. Habang sinusubukan niyang gamutin ang paa ni Jinwoo, nagsimulang dumurugo ang kanyang mga mata at bibig, tanda na naubos na ang kanyang mana dahil sa patuloy na paggamit ng healing magic. Biglang nag-activate ang malaking estatwa ng isang spell at lumikha ng altar sa loob ng magic circle. Napagtanto ni Jinwoo na karaniwan sa mga mitolohiya ang pag-aalay ng tributes o buhay na sakripisyo sa mga Diyos. Inilabas ni Mr. Song ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Mr. Kim at sinasabing siya ang dapat maging sakripisyo dahil sa kanyang maling desisyon. Pumayag si Mr. Song at lumapit sa magic circle. Nang pumasok siya ay lumitaw ang pulang apoy sa labas ng circle at nagtataka si Jinwoo kung ililigtas ba sila ng Hunter Association kung mananatili sila sa loob ng magic circle, ngunit napagtanto niyang 7 araw na mula nang magbukas ang gate. Pagkalipas ng 7 araw ang lahat ng magic beasts at monsters ay makakapasok sa mundo ng tao, kaya kailangan nilang talunin ang boss at isarado ang gate bago lumipas ang oras at kung hindi, ay sisirain ng malaking estatwa ang kanilang mundo.
Hinikayat ni Jinwoo ang dalawa pang natitirang tao na pumasok sa circle, at nang gawin nila ito ay lumitaw ang asul na apoy at tinatakpan ang labas ng magic circle at nagbukas din ang gate ng silid. Nagtaka sila kung ito ba ay isang bitag o isang paraan para mabuhay. Bago pa sila makapag-isip pa, nagsimulang magmarcha patungo sa kanila ang lahat ng estatwa sa silid. Natatakot, ipinikit ni Ju ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak, ngunit sinabi sa kanya ni Jinwoo na tingnan ang mga estatwa at dahil kung hindi ay papatayin siya ng mga ito. Sa harap ng nakakatakot na mga estatwa sa labas at sa loob ng magic circle, nang makita ni Jinwoo na ang isang batang babae at lalaki ay sumigaw at tumakbo patungo sa gate, nakalabas sila ng matagumpay at nabubuhay. Dito ay napagtanto ni Jinwoo na ang pulang apoy ay kumakatawan sa bilang ng mga tao sa loob ng circle, at kapag may umalis, nawawala ang isang pulang apoy at naniniwala siya na ang asul na apoy ay isang timer at kung mananatili sila sa loob hanggang sa matapos ito, maaari silang makaligtas. Subalit hindi pumayag si Mr. Kim sa ideya niya, sinabi ni Mr. Kim na maaaring kapag tuluyang nawala ang apoy, maaari silang malok sa loob at nagpasalamat siya kay Jinwoo at sinabi na dahil sa kanyang matalas na pag-iisip, nakaligtas siya hanggang ngayon. Ngunit binanggit niyang may pamilya siyang naghihintay sa kanya at tumakas siya. Kasunod nito sinabi ni Mr. Song kay Jun na dalhin si Jinwoo at tumakas habang siya ang mananatili sa loob ng circle. Dahil sa patuloy na paggamit ng mahika, nauubusan ang lakas si Ju at bumagsak sa lupa, hindi makagalaw ang kanyang mga paa at hiniling ni Jinwoo kay Mr. Song na dalhin si Ju at iwan ang silid. Nagpumilit si Ju, ngunit binigyan siya ni Jinwoo ng magic crystal at pinakiusapang bumili ng pagkain at sinasabing pag nakalabas siya, babalik siya para sa natitirang pera. Biglang pinatulog ni Mr. Song si Ju at iniwan ang silid at sa pagkaalam niyang siya na lang ang matitira at mamamatay, hinawakan ni Jinwoo ang isang espada at hinamon ang mga estatwa na lumapit sa kanya. Inatake siya ng mga estatwa at sinimulang pahirapan, habang nagdurusa at nag-aagaw buhay, inihayag ni Jinwoo na lagi niyang gusto na maging mas malakas ngunit hindi niya nagawa dahil sa kanyang kahinaan. Sa kabila nito ay nakaligtas siya ngayon at palaging tumulong sa iba, ngunit walang nag-alala sa kanya at nagpasalamat lang sila sa kanya sa salita, ngunit walang nakapansin na may pamilya rin siya at nais niyang makauwi ng nabubuhay. Sa gitna ng matinding labanan ang isa sa mga estatwa ang tumusok ng kanyang espada sa dibdib ni Jinwoo, bumagsak siya sa altar at bago pa siya matapos ng estatwa, nagpahayag si Jinwoo na kung may pagkakataon pa siya ay gusto niyang mabuhay at ayaw niyang mamatay. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang notification na parang system sa harap niya, ibinubunyag na nakamit niya ang mga kwalifikasyon para maging isang player. Sinabi ng notification na kung hindi niya tatanggapin ang alok na ito, titigil ang kanyang puso sa loob ng 0.02 na segundo at ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng isang dramatic na pagbabago sa kanyang kapalaran. Nagising si Jinwoo nang may pagkabigla sa isang kama sa ospital, at napansin niyang nakakabit pa rin ang kanyang kamay at paa sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, nawala rin ang sugat ng saksak sa kanyang dibdib kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari. Iniisip niya na baka panaginip lang ang lahat dahil alam niya na hindi saklaw ng kanyang insurance ang healing treatment at madalas siyang masaktan kaya mahal na ang kanyang mga premium insurance. Biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot sa kwarto at nagpakilala bilang mga tao mula sa surveillance unit ng association at nais nilang makipag-usap sa kanya. Sinabihan si Jinwoo na 3 araw na siyang walang malay, kaya tinanong niya ang kalagayan ng iba. Binanggit ng mga lalaki na nabubuhay at maayos naman si Song, kaso nawalan ito ng braso sa dungeon kaya baka hindi na ito makapagpatuloy sa mga ekspedisyon sa hinaharap. Tungkol naman sa babae, siya ay dumaranas ng matinding psychological damage at hindi na niya masisisi dahil sa nangyari at hindi naman talaga niya gustong naroon sa lugar na iyon. 6 lamang ang nakalabas ng buhay mula sa dungeon at bagamat alam ng mga hunter ang panganib sa trabaho, bihirang mangyari ang ganitong uri ng mga casualty at nang ipadala ang isa pang team ng hunter, si Jinwoo lang ang nakita nilang nakahiga doon na walang pinsala at walang templo o estatwa na makikita. Kadalasan, kung may mga hindi pagkakatugma sa kwento ng mga nakaligtas o kung walang mga bangkay sa lugar, maaaring paghinalaan nila si Jinwoo, ngunit sa sitwasyong ito, nag-iisip sila na baka may reawaken ng si Jinwoo sa dungeon. Karaniwan, nakatakda na ang kakayahan ng isang hunter mula nang magising ang kanilang kapangyarihan, ngunit sa ilang bihirang pagkakataon ay may reawaken ang mga hunter at nalalampasan nila ang kanilang limitasyon at nagiging A o kahit S-rank minsan. Nagsisimula nang ma-excite si Jinwoo sa posibilidad na isa siya sa mga kasong iyon, at inilagay ng surveillance team ang isang magic measuring device sa harap niya para kumpirmahin kung tama ang kanilang hinala. Naniniwala ang surveillance team na kung totoo ang iniulat ng mga nakaligtas, ang mga monster na madaling pumatay ng tao ay maaaring S-rank,
kaya dapat ay walang paraan na ang pinakamababang hunter ay makaligtas sa kanila. Nawala rin ang mga monster kaya may pagkakataon na naging isang napakalakas na hunter si Jinwoo dahil sa kanyang karanasan sa dungeon, gayunpaman nang sukatin nila ang kanyang mahika, lumabas lang ang score na 10. Hindi natin alam kung 10 sa kung saan ibinabasi, ngunit alam natin na walang bida ang masisiyahan sa ganong score at excited si Jinwoo na iniisip niyang magkakaroon siya ng kanyang pangunahing sandali bilang bida, ngunit mukhang nadismaya lang ang mga lalaki na nasasayang ang kanilang oras sa walang kwentang layunin. Agad silang umalis ngunit nagtataka pa rin kung paanong si Jinwoo, na sobrang hina kumpara sa karaniwang hunter ay nakaligtas at kahit ang isang baseline E-rank na hunter ay makakakuha ng average na 69 sa magic test. Kung napakahina niya, paano siya nakaligtas doon at nadismaya si Jinwoo sa balitang hindi pa rin siya espesyal, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi tinanong ng dalawang lalaki ang tungkol sa lumulutang na screen sa harap ng kanyang mukha. Mukhang interesado sana sila rito. Kaso baka siya lang ang nakakakita nito at nangangahulugan ito ng dalawang bagay at maaaring nababaliw siya o espesyal na siya ngayon. Pinaglalaroan niya ang screen upang makita kung may matutunan siya dito, ngunit naalala niya ang sandali sa dungeon kung kailan niya nakita ang parehong screen at doon pumasok ang kanyang kapatid na babae sa kwarto. Natutuwa na buo pa rin ang kanyang kapatid ngunit naiinis din na patuloy siyang nanganganib. Habang pinapagalitan siya, iniisip lang ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte na makita ang magandang mukha ng kanyang kapatid at humingi siya ng tawad sa pag-aalala niya, at tinanong kung nakikita niya ang screen sa harap niya, ngunit hindi niya ito nakikita at nagtaka kung may pinsala siya sa utak. Binaliwala ito ni Jinwoo at nagtanong kung paano magbasa ng mensahe. Nagtaka ang kanyang kapatid ngunit sinabi sa kanya na buksan lang ang message box at nang ginawa niya ito, may lumabas sa kanyang screen na nagsasabing simulan ang kanyang pagsasanay. Mukhang maayos naman si Jinwoo kaya doon ay umalis muna ang kanyang kapatid para makipagkita sa kaibigan niyang naghihintay at nang wala na siya, sinimulan ni Jinwoo na mag-explore sa Windows at nalaman niyang itong screen ay isang sistema na dinisenyo, upang tulungan ang mga manlalaro na paunlarin ang kanilang kakayahan. Subalit kung hindi niya susundin ang hinihingi ng sistema, may parusa itong dala at hindi niya ito maintindihan kaya tinanggap niya lang ang quest ng daily strength training para makita kung ano ang mangyayari. Sapat ang strength training para mapakalbo ang isang lalaki, ngunit hindi ito sineseryoso ni Jinwoo dahil nasa ospital pa siya at walang paraan na makakagawa siya ng 100 push-ups at sit-ups, squats sa isang araw, o tumakbo ng 10 kilometro. Kaya nagpasya siyang baliwalain ito at matulog habang patuloy na tumatakbo ang timer, samantala ibinigay ng dalawang lalaking nakasut ang kanilang ulat sa presidente tungkol kay Jinwoo na isa pa ring loser. Naiwan pa rin ang tanong kung ano ang nangyari sa dungeon at sino ang naglinis nito. Kailangan itong imbestigahan pa kaya magiging abala ang surveillance team sa araw na iyon. Sa ibang eksena, binigyan ng pagkakataon ng isang promising na bagong hunter na si Miss Chai, na lumahok sa susunod na B-rank dungeon raid bilang instructor. Hindi siya masyadong tiwala sa kanyang kakayahan na turuan ang iba kung paano hindi maging palpak sa trabaho nila, sinabihan siya na ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang kahangahangang kakayahan at matututo mula sa kanyang halimbawa ang iba habang nagpapatuloy siya. Ang kanilang Hunter Guild ay maaaring isa sa pinakamahusay sa Korea, ngunit pagdating sa international hunting scene, sila ay koi fish sa isang pond ng mga pating at bagamat imposibleng itaas ang ranggo ng isang individual, posible naman ang mag-ensayo bilang grupo at paunlarin ang kakayahan sa labanan ng guild upang maging handa sila sa anumang bagong banta. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong gate sa gitna ng kalsada, at kailangang tawagin ang mga hunter para hawakan ito. Samantala, si Jinwoo ay nasa kanyang kama sa ospital at natutulog ng mahimbing at hindi pinapansin ang mga tawag na pumunta sa gym, biglang lumitaw ang kanyang screen at ipinakita na nabigo siya sa kanyang One Punch Man training quest, kaya may matatanggap siyang parusa. Ngunit hindi lang basta pagkawala ng puntos o paglagay sa kanya ang isang parusa, kundi itinapon si Jinwoo sa isang desyerto at habang sinusubukan pa rin niyang maunawaan kung ano ang nangyari, lumitaw sa likuran niya ang isang higanteng bulate at ang bagong layunin niya ay ang makaligtas ng 4 na oras habang sinusubukan siyang patayin ito. Pabalik sa kwarto ng ospital, napagtanto ng isang nurse na nawawala si Jinwoo mula sa kanyang kwarto, karaniwang masama kung mawawala ang isang pasyente sa ospital, kaya nagsimula silang maghanap sa kanya. Samantala ay tumatakbo si Jinwoo para sa kanyang buhay sa desyertong napupuno ng sandworms, at nakakagulat na nakakaya niya itong harapin at malapit nang matapos ang kanyang 4 na oras. Ngunit mabilis nang nauubos ang kanyang lakas kaya hindi niya alam kung kaya pa niya ito. Nang bumilang pababa sa 0 ang timer, bumalik si Jinwoo sa kanyang kwarto sa ospital at para bang mukhang isang taong tumakbo ng 4 na oras ng tuloy-tuloy, ngunit nalampasan niya ang kanyang penalty quest at nakaligtas, kaya mayroon pa rin siyang maipagmamalaki.
Lumipas ang ilang panahon at hindi na uulitin ni Jinwoo ang parehong pagkakamali, kaya maagang-maaga ay nagsuot siya ng tracksuit at lumabas para simulan ang kanyang pagtakbo. Samantala ay tinawagan si Jinwoo tungkol sa B-rank dungeon gate na lumitaw sa gitna ng kalsada, ngunit ayaw pa rin niyang sumali sa anumang dungeon raids matapos ang nangyari noong huli. Naiintindihan ng lalaking tumawag sa kanya na marami siyang pinagdaanan, kaya sinabi niya na ayos lang kung ayaw niyang sumama. Para mapasaya siya ng kaunti, sinabi ng lalaki na nabalitaan niyang nagising na si Jinwoo sa ospital, at ito ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Mamaya sa araw na iyon ay pumunta siya sa ospital para tingnan si Jinwoo, ngunit medyo nag-alangan siya dahil iniwan niya si Jinwoo doon upang mamatay. Nadinig niya ang ilang nurse na nag-uusap tungkol kay Jinwoo at kung paano siya nag-eehersisyo mula ng araw na nawala siya ng 4 na oras. Alam nilang mas mabilis magpagaling ang mga hunter kaysa sa karamihan ng tao, ngunit ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nasa coma siya at may sinabi siya tungkol sa pagbabalik sa kanyang dating hugis, at nang marinig kung gaano siya kasigasig sa pag-eehersisyo, nag-alangan si Gia at umalis. Sa labas ng ospital, natapos na ni Gia ang kanyang 10K na takbo sa araw na iyon at umupo sa isang bench para magpahinga. 4 na araw na mula nang magising si Jinwoo at marami na siyang natutunan mula noon. Una, ang screen na nakikita niya ay tunay nga, kaya hindi siya nababaliw at pangalawa, hindi dapat baliwalain ang mga quest dahil kapag natapos ito, tatanggap siya ng 3 uri ng gantimpala. Nakakabawi siya agad mula sa lahat ng pagod na nakuha niya mula sa pagtakbo at binibigyan siya ng ability points, na maaari niyang ilagay sa alinman sa kanyang mga stats. Halimbawa, ang pagdagdag ng mga puntos sa kanyang lakas ay literal na nagpaparamdam sa kanya ng mas malakas agad. Mayroon din siyang skill at inventory window, ngunit tandaan na walang ibang makakakita ng mga ito, kaya sa iba ay mukha siyang medyo baliw. Sa wakas ang huling gantimpala na natanggap niya ay isang random na loot box, ngunit madalas itong nagbibigay sa kanya ng walang kwentang bagay. Subalit sa pagkakataong ito nakakuha siya ng susi at ang description nito ay nagsasabing maaari itong gamitin para mag-teleport papasok sa isang instance dungeon. Hindi siya sigurado kung ano ang instance dungeon, ngunit batay sa mga nangyari, alam niyang mapanganib ito at malamang na makakatulong sa kanyang pagiging mas malakas. 4 na taon na ang nakalipas, na-diagnose ang kanyang ina na may sakit na tinatawag na external sleep disease, na pinaniniwala ang dulot ng sobrang exposure sa mana kaso ang pinakamagagawa ng modernong medisina ay panatilihin siyang buhay ng kaunti pang panahon. Kahit noon ay mahal na ang insurance kaya nagsimula si Jinwoo ng trabaho bilang isang construction worker para mabayaran ang paggamot, pero isang araw ay naramdaman niyang kakaiba at natuklasan niyang nagising siya bilang isang hunter, kahit na hindi siya magaling. Ang pagiging hunter ay ginawang mas madali ang pagbabayad para sa paggamot ng kanyang ina, kaya itinuloy niya ito kahit na hindi siya magaling subalit ngayon, may pagkakataon siyang maging tunay na malakas at hindi niya ito palampasin at pumunta siya sa lokasyon ng instance dungeon at inilabas ang susi para pumasok. Nang ilagay niya ang susi sa lock ay nagbukas ito ng isang pintuan at pinayagan siyang pumasok. Pumasok siya sa hagdan at nagsil ang entrada sa likuran niya. Nagsimulang mag-alala si Jinwoo na baka ito ay katulad ng nangyari sa Double Dungeon. Mukhang nasa ibang dimensyon siya kaya wala siyang pagpipilian kundi linisin ang dungeon kung gusto niyang makalabas. Binugbog siya ng isang goblin noong nakaraang linggo at ngayon kailangan niyang linisin ang isang dungeon mag-isa. Hindi siya sigurado kung kaya niya ito, kaso wala siyang pagpipilian kundi subukan at habang naglalakad siya sa dungeon, inatake siya ng 3 goblin ngunit ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan ng character development kaya kahit nahihirapan siya, nagawa niyang mapabagsak ang mga goblin isa-isa. Napansin niyang lumakas siya. Ngunit hindi lang goblin ang kanyang kailangang alalahanin dahil biglang lumabas ang isang lobo mula sa likuran niya at sinira ang kanyang kutsilyo. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot kaso hindi niya kayang masaktan ng sobra dahil walang healer dito para iligtas siya. Sa napakadelikadong sitwasyon at habang iniiwasan ni Jinwoo ang pag-atake ng lobo, naisagawa niya ng hindi sinasadya ang isang triple backflip na nauwi sa handstand. Hindi maipaliwanag kung bakit kaya niyang gawin ang buong acrobatics na routine sa gitna ng labanan, ngunit napansin niyang mas magaan ang kanyang katawan kumpara sa dati. Muling sumugod ang lobo sa kanya, at dahil wala siyang hawak na sandata ay nagpasya siyang subukan kung ano pa ang kaya niyang gawin. Nang tumalon ang lobo sa kanya ay binigyan ito ni Jinwoo ng suntok na nagpapadiretso rito sa pader. Nagulat si Jinwoo sa lakas na nagmula sa kanyang kamay, na halatang umuusok pa mula sa kanyang ginawang suntok subalit mas malakas pa rin ang lobo at bumangon ito para ipagpatuloy ang labanan. Sinubukan niyang suntukin muli ang lobo. Ngunit ang metal na panga nito ay nagpapahintulot sa lobo na matiis ang mga suntok at patuloy na sumugod. Sa takbo ng labanan, mukhang ilang sandali na lang ang natitira bago siya mahuli ng lobo at patayin, at kung gusto niyang magkaroon ng pag-asa na talunin ito,
kailangan niya ng sandata. Biglang napagtanto ni Jinwoo na may access siya sa isang inventory, kaya't binuksan niya ito at hinugot ang kanyang espada at habang muling sumusugod ang lobo, nagawa niyang hiwain ang ulo nito sa dalawa gamit ang mahabang espada na nakuha niya. Hindi niya alam kung bakit nasa kanyang inventory ang espada, subalit hindi niya ito kinukwestiyon dahil sa buhay pa siya dahil dito, at dalawa pang lobo ang lumitaw para umatake ngunit wala nang dapat ikatakot si Jinwoo hanggat may sandata siyang gagamitin. Sa kasamaang palad ay na-stuck ang espada niya sa lupa, at malamang ay babalik na naman siya sa simula subalit nagawa niyang matanggal ito at umatake sa isa sa mga lobo, ngunit nasalo ng lobo ang espada sa bibig nito at ito'y pinigilan. Kakakuha lang ni Jinwoo sa espada niya at hindi niya ito hahayaang makuha ng lobo, sinipa niya ang lobo bago gamitin ang espada para hiwain ang ulo nito, nakita ng isa pang lobo ang nangyari at nakikitang delikado na siya kaya tumakas na lang ito. Ngayon sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Jinwoo na makapagpahinga, nagpahinga muna siya at ni-recall ang kanyang mga iniisip at doon niya napansin na ang kanyang status screen ay nagpapakita na siya ay nasa level 2 na ngayon. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nakapag-level up mula nang ma-access na niya ang screen na iyon, marahil ito ay dahil ito rin ang unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban mula noon at mukhang tumataas ang kanyang stats ng 1 punto sa tuwing siya ay nag-level up, na nagbibigay sa kanya ng kabuuang 5 stat points at samantalang ang kanyang daily workout quest ay nagbibigay lamang ng 3 points. Tumaas ang kanyang kakayahan sa dami ng stat points na kanyang nakukuha, kaya sabik siyang malaman kung gaano siya gumagaling sa bawat karagdagang puntos. Kahit ang intelligence at perception ay quantified sa status screen, ngunit hindi niya talaga naiintindihan kung paano ito magiging mahalaga sa kanyang pakikipaglaban, kaya nagpasya siyang manatili sa simpleng bagay muna at ilagay ang lahat ng kanyang stats sa strength points. Tumayo siya para tingnan kung may magic gems sa mga lobo para kumita siya ng pera, ngunit nang tignan niya ang bangkay ay nakakuha siya ng item at lumitaw ang isang bagong screen na nagpapakita na may available na item shop, ngunit nang subukan ni Jinwoo na bumili ng isang bagay, nalaman niyang hindi niya ito magagawa dahil wala siyang sapat na level o pondo para bumili. Nagpasya siyang ibenta na lang ang item na nakuha niya at nang ibenta niya ito, nawala ito mula sa kanyang kamay at habang ang kanyang balance ay nadagdagan ng 20 gold coins, hindi niya talaga alam kung magkano ang halaga ng gold coins sa totoong mundo subalit dahil ito ay isang mababang rank na dungeon, ay hindi ito dapat masyadong importante. Ngayong nakapagpahinga na siya ng kaunti, bumangon siya para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dungeon, at di siya makakaalis maliban na lang kung matatalo niya ang dungeon boss. Hindi na niya ito dapat ipapatagal kaya't kailangan niya magsimulang maghanap para sa boss bago siya maubusan ng pagkain, kahit na ito ay isang A-rank dungeon lang, mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang isang boss mag-isa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit maaaring may pag-asa siya kung patuloy siyang mag-level up tulad ng ginagawa niya, ngunit sa takbo ng mga pangyayari ay maaaring mamatay siya bago pa man niya maabot ang sapat na stats para harapin ang boss. Ang lobo na tumakas kanina ay pumunta para tawagin ang kanyang mga kasama, kaya lumabas ang buong pack ng Steel Wolves mula sa kadiliman para patayin si Jinwoo. Pinapanatili niya ang kanyang pagiging mahinahon at sinabi sa sarili na walang dapat ikatakot hanggat maiiwasan niyang mapatay. Nakipaglaban siya at nagawang patayin ang ilang mga lobo, na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan, palagi siyang nahihirapang mabuhay at alagaan ang kanyang may sakit na ina noong siya ay mahina pa, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Kung ito ang magpapalakas sa kanya ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Paulit-ulit niyang inatake ang mga lobo at pinapatay ang isa't isa at nag-level up sa buong labanan at sa katapusan ng labanan, nakuha ni Jinwoo ang titulo bilang Wolf Assassin at nakatayo siya ng may pagmamalaki sa ibabaw ng kanilang mga bangkay. Mas malakas na siya ngayon, kaso hindi naman gaanong katibay ang kanyang espada na malapit ng masira at hindi tumatagal ang mga sandata lalo na't mahal ang halaga ng mga ito, ngunit mabuti na lang ay natapos na niya ang labanan. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang inventory at tinitiyak ang mga item na nakuha niya mula sa kanyang pagpatay sa mga lobo. Nakakuha siya ng 34 na pangil ng lobo, isang robe at isang teleportation stone. Kung nais niyang umalis sa dungeon ay maaari niyang gawin ito anumang oras, gayunpaman ay ayaw niyang umalis dahil sa hindi niya alam kung kailan siya muling makakakuha ng pagkakataong mag-level up ng ganito kabilis. Walang kasiguraduhan na magpapatuloy ang pag-iral ng dungeon na ito pagkatapos niyang umalis, kaya nagpasya siyang bumalik at tapusin ito hanggang sa dulo. Samantala, sa labas ng dungeon ni Jinwoo, si Jia ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang dungeon break na kamakailan lamang lumutang sa lugar, bahagyang dulot ito ng kanyang karanasan kaya tumanggi siya na pumasok at tumulong linisin ito bilang kanilang healer.
Ngayon ay sinusubukan nilang bumuo ng isang team ng mga hunter, para harapin ang mga halimaw na kumakalat sa mga kalye ng lungsod at desperado sila sa pangangailangan ng mga healer. Dahil dito ay hiniling ng Hunter Association na sumali siya sa labanan at bagamat may mga takot pa rin siya dito, matapos makita kung gaano kahirap magtrabaho si Jinwoo kahit pagkatapos ng trauma sa Double Dungeon Incident, nagpasya siyang magbigay ng pagsisikap din at tinanggap ang kahilingan. Samantala ay patuloy na lumalaban si Jinwoo sa loob ng dungeon at nag-level up habang nagpapatuloy siya. Napagtanto niyang mas mataas ang kanyang level ay mas madali ang kanyang mga laban sa mga halimaw at ito ay nagdulot sa kanya ng isa pang pagtuklas. Ang kulay ng mga pangalan ng mga halimaw ay may kahulugan. Ang puting pangalan ay nangangahulugan na mas mahina sila kaysa sa kanya, ang orange ay nangangahulugan na nasa parehong level sila, at ang pula ay nangangahulugan na mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya. Sa pagtingin ni Jinwoo sa mga lobo na dati may pulang pangalan na ngayon ay naging puti na, malinaw na lumakas siya kumpara noong una siyang pumasok sa dungeon na ito. Subalit kahit na tumaas ang kanyang power level, hindi pa rin siya tiwala na mayroon siyang kakayahan na talunin ang halimaw sa kailaliman ng dungeon, gayunpaman ay hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa dahil kahit gaano pa karami ang mahihinang halimaw ang kanyang mapatay, hindi na siya nagkakaroon ng dagdag na mga level at ang kanyang espada ay hindi na rin tatagal. Kaya't kailangan na niya itong tapusin at agad na bumababa si Jinwoo sa mahabang hagdanan at pumasok sa isang maluwag na boss area, at napunta ang kanyang pansin sa tanawin at hindi niya napansin ang halimaw na diretso sa kanya hanggang sa ibalibag siya nito papunta sa pader. Ang lakas ng pagkakabangga ay nagdulot sa espada ni Jinwoo na tuluyang masira, kaya't wala na siyang epektibong paraan ng paglaban at sa kabila ng lahat ng pag-level up na ginawa niya sa dungeon na ito, ay nananatiling kulay orange pa rin ang pangalan ng ahas. Ang ahas ay nababalot sa mga kaliskis kaya't ang natitira sa espada ay walang silbi laban dito, at ang pagsubok na suntukin ito ay mas walang saysay at nagsimulang mag-isip si Jinwoo kung ano ang magagawa niya. Mabilis na sumugod ang ahas at napilitan siyang pigilan ang atake gamit ang sirang espada, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang sirain ang depensa ng ahas para makagawa siya ng pinsala, ngunit hindi ito madali dahil mas makapal pa sa mga kaliskis ni Jia ang mga kaliskis ng ahas. Umiikot ang ahas at sinusubukan na kagatin si Jinwoo, kaya't napilitan siyang tumakas at nagpagulong-gulong sa buong arena. Kahit na lumago pa ang kanyang lakas ay hindi pa rin ito sapat para talunin ang halimaw habang patuloy siyang hinahampas nito. Gayunpaman ay tumanggi si Jinwoo na sumuko at muling sumugod, sinasalag ang mga atake ng ahas at nakasakay siya sa itaas ng ahas at dahil hindi niya mapenetrate ang mga kaliskis nito gamit ang kanyang espada, nagpasya siyang gumamit ng alternatibong atake at sinira ng kanyang mga kamay ang kaliskis ng ahas. Nilagay niya ang lahat ng kanyang stats sa strength, kaya't sigurado siyang kayang niyang patayin ang ahas at sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng ahas na patayin siya, sa huli ay napatay rin ni Jinwoo ang ahas sa pamamagitan ng lakas niya at matagumpay na nilinis ang dungeon. Bilang gantimpala sa paglilinis ng dungeon, nakatanggap si Jinwoo ng isang dagger na gawa sa mga pangil ng ahas, na may epektong paralysis. Ngunit ang isa pang item na nakuha niya ay ang venom gland ng ahas, na medyo nakakatakot gamitin dahil bagamat nagbibigay ito ng 20% na pagbaba sa natatamong pinsala, mayroon itong drawback na pagbawas ng kanyang lakas ng 35%. Kaya't itinago niya muna ito sa kanyang storage at matapos talunin ang boss, nakatanggap si Jinwoo ng notification at unti-unting nawala ang instance dungeon, na nagbalik kay Jinwoo sa regular na train station. Lumabas siya ng istasyon ngunit nakita niyang kakaiba at walang tao sa paligid at makalipas ang ilang sandali, hinarap siya ng isang sundalo na nagsabing mapanganib para sa mga sibilyan na manatili sa lugar na iyon. Ngunit napagtanto ng sundalo na si Jinwoo ay isang hunter at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, nag-alok siyang ipakita kay Jinwoo ang daan patungo sa labanan, at pumayag si Jinwoo na sumama dahil nalilito pa rin siya sa mga pangyayari. Ang dungeon break na naging sanhi ng emergency na ito ay halos naayos na, ngunit mayroon pang isang malaking halimaw na dapat asikasuhin at sa tulong ng kanyang pinabuting perception ability, nadama ni Jinwoo ang presensya ng boss na halimaw. Nakita nila ang isang higanteng golem na nagdudulot ng gulo sa kalye, ngunit mas interesado ang mga tao sa pagkuha ng mga litrato para sa social media kaysa sa kanilang kaligtasan, ang mga hunter na lumalaban sa boss ay nahihirapan. Mula sa likod ng karamihan, pinapanood ni Jinwoo na hindi maganda ang pagkakasama ng bawat koponan at halos walang teamwork at bukod pa dito, karamihan sa kanila ay mga mababang ranggong hunter. Mayroon ding dalawang healer na hindi sapat ang kakayahan at isa rito ay si Jia, na tinawag din sa lugar na iyon at di pa siya lubos na komportable sa panganib ng labanan, kaya't hindi siya makapagbigay ng epektibong tulong.
Nakita ni Jinwoo na nanganganib sila at naniniwala siyang dapat niyang tulungan ang mga ito dahil ang boss na ito ay marahil mas mahina kumpara sa huli niyang natalo. Hinihagis niya ang kanyang sirang espada sa golem na nagdulot ng pagkasira ng barrier nito at nagbigay ng pagkakataon sa ibang mga hunter na patayin ang golem. At bago pa siya mapansin ng iba ay agad na umalis si Jinwoo palayo sa eksena. Sa ospital ay maraming atensyon ang natatanggap ni Jinwoo kamakailan dahil sa napansin ng mga nurse ang kanyang mga muscle. Para buo din ang kanilang opinyon sa kanya, tila handa silang magpa-impress sa kanya. Isang nurse ang pumasok sa kanyang kwarto para sa routine check-up at kahit pawis na pawis si Jinwoo, panigurado na mas pawis pa ang nurse at hindi mo siya masisisi dahil si Jinwoo ay talagang nagbago ng husto. Bumalik sa kamalayan ang nurse sa kanyang sarili at sinabihan siya na siya ay balik na sa full health kaya maaari na siyang lumabas ng ospital. Nagpasalamat si Jinwoo sa kanya at nagtungo na siya sa front desk pero bago pa siya umalis, tinanong siya ng nurse para sa kanyang numero ng telepono. Gayunpaman ay hindi pa rin alam ni Jinwoo ang antas ng kanyang kagwapuhan kaya inakala niya na kailangan lang ito para sa medical report o ano paman. Lumipat tayo sa isang interview ng isa sa mga high-rank na hunter sa Korea na si Bakiho. Ito ay isang kahangahangang tagumpay pero gusto ng mga tao malaman kung ano ang ginagawa niya sa kanyang oras kapag hindi siya nasa panganib sa isang dungeon. Sinagot niya na nagte-train siya araw-araw at dahil dati siyang bumbero, sanay siya na panatilihin ang kanyang pisikal na kondisyon para lagi siyang handa umaksyon agad. Nanunood si Chi ng interview na ito sa TV bago niya napagtanto na medyo huli na at baka malate pa siya sa eskwelahan. Tinawag niya si Jinwoo para ipaalam na siya'y aalis na at lumabas si Jinwoo para ihatid siya, at sinabi niya na may pagkain sa ref para sa kanya pero napansin niya sa unang pagkakataon na medyo gwapo na ang kanyang kapatid. Mas tumangkad pa ito mula nang huli niyang makita pero maganda na mukhang malusog siya. Handa na sana siyang umalis pero tinawag siya ulit ni Jinwoo dahil nakalimutan niya ang kanyang payong. Matapos siguruhin na may dala siyang lahat ng kailangan, umalis na siya papuntang eskwelahan at bumalik si Jinwoo sa sala para tingnan ang kanyang status screen, na kumpleto na niya ang karamihan sa kanyang araw-araw na training requirements kaso kailangan pa rin niyang tumakbo mamaya. Sigurado siya na ang kanyang kamakailang paglaki ay dahil sa pagtaas ng kanyang stats at kung ipagpapatuloy niya ito, baka maging bodybuilder pa siya o ano paman, may natitira pa siyang ilang stat points mula sa dungeon kaya pinag-isipan niya kung saan niya ito gagamitin. Ang unang naisip niya ay ilagay ito sa strength points, pero walang punto ang mataas na damage kung hindi mo naman matamaan ang kalaban mo sa unang punto, kaya naman ay napagdesisyonan niyang ilagay ang natitirang points sa agility. Biglang tumawag ang landlord ni Jinwoo at alam na niya na tungkol ito sa hindi pa nababayarang upa. Hindi niya ito maiwasan dahil nasa ospital siya ng ilang panahon pero nangako siya na magkakaroon siya ng pambayad sa lalong madaling panahon. Hindi sigurado si Jinwoo kung ang nararanasan niya ba ay isang reawakening, pero sa ngayon ay kaya niya nang patayin ang mga goblin ng walang problema kaya hindi na sana problema ang pagkakaroon ng sapat na pera para sa renta. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na madali ito dahil para kumita ng desenteng halaga ng pera, kailangan niyang pumasok sa isa sa mga mas mataas na ranggong dungeon at ayon sa kanyang hunter card, E-rank pa lang siya kaya walang paraan na papayagan siyang sumali sa isang opisyal na grupo. Baka gusto niyang i-re-evaluate ang kanyang ranggo dahil magpapahintulot ito sa kanya na makapasok sa mas mataas na ranggong dungeon at kumita ng mas maraming pera, pero maaari rin itong magdulot ng maraming atensyon sa kanya. Bihira lang sa mga tao ang nag-reawaken pero malamang siya ang unang hunter na patuloy na lumalakas, siguradong magdudulot ito ng maraming hindi gustong atensyon kaya kung maaari, iniisip niya na mas mabuting itago muna ang kanyang kapangyarihan hanggang sa sapat na siyang malakas para mapanatili ang mga haters na manahimik. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala siyang opsyon para kumita ng pera ngayon dahil natanggap niya ang isang notification sa kanyang telepono na tinatanggap siya sa isang party. Tumakbo si Jinwoo papunta sa gate para tapusin ang kanyang pagsasanay sa araw na iyon at pagdating niya ay sinalubong siya ng lalaking ito at ng kanyang koponan. Binanggit ng isa sa mga kasapi ng koponan na medyo sikat si Jinwoo dahil sa pagiging pinakamahinang hunter kailanman. Natawa ang iba pero sinaway sila ni Dong at sinabing tigilan na dahil bahagi siya ng kanilang koponan ngayon at nararapat lang na igalang. Nagtanong si Jinwoo kung talaga bang okay lang sa kanila na magkaroon ng isang E-rank na hunter na lumahok sa raid na ito, kaya tiniyak sa kanya ni Dong na ayos lang iyon dahil kailangan lang nilang punan ang bilang ng mga kalahok na kinakailangan para magawa ang dungeon raid. Kailangan nila ng hindi bababa sa 8 hunters para harapin ang isang C-rank na dungeon at handa silang magbayad sa kanya ng 2 milyon kahit na sumama lang siya sa kanila. Magandang deal ito para sa kanya kaya hinihiling lang nila na magdala siya ng mga bag habang sila ay gagawa ng raid. Pupunta sila ng walang healer na nagdudulot naman ng pag-aalala kay Jinwoo, pero tiniyak sa kanya ni Dong na magiging ayos lang at pumirma si Jinwoo ng isang death waiver at ibinalik ang kontrata sa kanya.
Mukhang hindi lang siya ang naroon bilang pansamantala dahil sa lumapit ang lalaking ito na si Eugene Wu at nagpakilala. D-rank lang siya pero ang wallet ng kanyang ama ay SS rank, kaya mayroon siyang bayad para manalo. Inihahanda ng partido ang kanilang mga gamit at isa-isang pumasok sa dungeon. Hindi tumitigil sa pagsasalita si Jinwoo kahit nakalahating segundo habang naglalakad katabi ni Jinwoo. Nakarating sila sa gate at talaga namang malaki ito, ngunit ayon sa Hunters Association, C-rank na dungeon lang ito kaya siniguro ni Dong sa lahat na walang dapat ikatakot. Pumasok silang lahat sa dungeon at natagpuan ang isang madilim na kuweba na walang mga halimaw sa loob. Hindi pa sila nakakita ng ganito noon lalo na kilala ang mga dungeon na laging may glowstone sa mga pader at nagpatuloy sila ng kaunti pa kaso wala pa rin silang nakitang mga halimaw, kaya nagsimulang magtaka ang iba kung ano ang nangyayari. Nagtanong si Gino sa kanya kung may ideya siya kung ano ang nangyayari at narinig nila ang isang bagay sa malayo, hindi sa wala ng mga halimaw sa lugar, kundi nagtatago sila at naghihintay para sa isang ambush. Mabilis na nag-iisip si Jinwoo at napagtanto na gustong magtago sa kadiliman ng mga halimaw para sa kanilang biktima at isinasaalang-alang ang kanilang kapaligiran, sumigaw siya sa iba na ang mga halimaw ay isang uri ng mga insekto. Hindi pa rin nila makita ang anumang paparating kaya nagsimula silang magpanik ng kaunti, pero bago pa sila ma-ambush ay nakadetect si Jinwoo ng isa sa mga halimaw at binalaan ang lahat na ang atake ay magsisimula sa itaas nila. Daan-daang insekto ang bumuhos mula sa mga tunnel sa itaas nila, pero salamat sa babala ni Jinwoo ay nakapaghanda ang koponan at muling naayos ang kanilang formation para ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos mapuksa ang unang alon ng mga insekto, tinawag ni Dong ang koponan para humakbang habang nasa likuran si Jinwoo at sinusuri ang kanilang estratehiya. Mukhang matagal na silang magkakakilala dahil magaling silang magtulungan. Nandoon din si Gino na kulang sa kasanayan pero may mataas na antas ng kagamitan bilang suporta. Maayos man ang pag-usad ng raid nila kaso may pakiramdam pa rin siya na may mali at tinawag ng leader ang koponan para simulan ang pag-ani ng mga gemstones, habang lumapit siya kay Jinwoo at nagpasalamat sa tulong nito sa pag-alam kung saan nanggagaling ang mga halimaw. Tinawag ng isa sa kanila si Dong upang tingnan ang ilang mga langgam na namatay sa pagkakabugbog. Hindi ito mukhang pinsala mula sa alinman sa mga armas na mayroon sila o mukhang pinsala mula sa mahika, kaya inakala nilang may iba pang mga halimaw rito na sapat na malakas para talunin ang mga ito. Gayunpaman, gawa iyon ni Jinwoo at ngayon ay nagsisimula na siyang maghinala kay Dong at nagpatuloy ang partido sa dungeon at ito ay medyo malaki para sa isang C-rank na dungeon ngunit sa huli, ang laki ay walang kinalaman sa pagraranggol ng dungeon. Ang antas ng enerhiyang mahika na nagmumula dito ang mahalaga at sa kasong ito, malaki ang dungeon ngunit karamihan ay walang laman at tinanong ni Gino si Jinwoo kung talaga bang okay lang sa kanya na magdala ng lahat ng kagamitang iyon sa malaking dungeon, ngunit ayos lang ito sa kanya. May bagay na bumabagabag sa kanya tungkol sa partido ni Dong mula nang pumasok sila sa dungeon. Sila ay isang batikang partido na may magandang pagtutulungan ngunit wala silang healer at kailangang punan ang mga kota sa pamamagitan ng pag-upa ng random na mga hunter. Patuloy na nakakatagpo ang grupo ng mga insekto na kalahating patay kaya naman ay alam nilang malapit na sila sa kwarto ng boss ng dungeon, napatunayan nila ang kanilang hinala nang makatagpo sila ng malaking dami ng spiderwebs na nakadikit sa pader ng kuweba. Nagpatuloy sila at sa wakas ay natagpuan ang isang kayamanan ng Monet Crystals sa lahat ng dako, madali itong umabot sa higit sa 1 bilyong kita at maging ang mas matagumpay na kapatid ni Dong ay maiinggit sa ganoong kalaking kuha nila. Tinanong ni Jinwoo na makita ang kontratang pinirmahan ni Gino at ipinapaalam kay Dong na hindi niya nabanggit na makakatanggap si Gino ng bahagi mula sa mga Monet Crystals, kaya dapat hatiin ang kita ng pantay sa kanila. Sumagot si Dong na may peking ngiti at sinabing okay lang iyon, ngunit kailangan muna nilang talunin ang boss ng dungeon na kasalukuyang nakabitin sa itaas. Kapag natalo ang boss ay magsasara ang gate pagkatapos ng 1 oras kaya para mas sulit ang kikitain nila, gusto ni Dong na mamina muna nila lahat ng crystals bago nila harapin ito. Sa kabutihang palad ay mukhang natutulog ang gagamba kaya perpektong pagkakataon ito para simulan ang pagmimina ngayon, kailangan lang nilang kunin ang kagamitang pangmina na iniwan nila sa kotse, pinabayaan nila sina Jinwoo at Gino na magbantay at tiyak na hindi ito isang patibom. Alam ni Jinwoo kung ano ang nangyayari at iniisip kung paanong kinakailangan ng mga lalaking ito ng 8 miyembro para sa mga raid, na hindi nila kailanman nagawang magdala ng mga tao para sumali sa kanila para sa maramihan na raid kahit na may alok silang deal. Ibig sabihin lang nito na may mali at maliwanag na may binabalak si Dong na hindi maganda. Nang umalis ang partido ay nagpasabog sila na nag-seal off sa pasukan sa kwarto ng boss at napagtanto ni Jinwoo na iniwanan sila para mamatay at sinisi ang sarili sa pagbanggit ng hindi patas na kontrata. Ngunit plano talaga ng mga lalaking iyon na ipapatay sila mula pa sa simula.
Sa ngayon ay kailangan nilang mag-isip ng paraan para talunin ang isang boss monster at para sa isang E-rank na hunter, malamang imposible na talunin ang isang C-rank na boss, ngunit dumaan na si Jinwoo sa mas malala pa kaya sigurado siyang kaya niya itong harapin. Inilabas ni Jinwoo ang kanyang sandata at ipinahayag na tatalunan niya ito kapag umalis na ang grupo ni Dong sa dungeon. Nagtataka ang mage kung bakit hindi na lang nila pinatay ang dalawang baguhan na ito at doon ay ipinaliwanag ni Dong na hindi nila maaring ipagsapalaran ang paggising sa gagamba dahil hindi nila maaani ang mga kristal habang nagigising ito. Tiniyak niya na gagana ang planong ito dahil wala ng pagkakataon ang isang taong walang karanasan at ang pinakamahinang hunter na umiral na mabuhay laban sa gagamba. Ang plano ay maghintay hanggang kainin ng gagamba ang mga baguhan at matulog muli. Hindi nila maaring pasabugan ang daan papasok dahil magising ang gagamba. Pero alam ni Dong ang isang maliit na daan sa itaas ng kuweba at ang pinakamasamang senaryo, ay kung hindi matutulog ang gagamba matapos kainin ang mga baguhan. Kung hindi makukuha ng kanilang grupo ang mga kristal ng mana, kukunin na lang nila ang kagamitan ni Jinho na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, nagkasundo sina Dong at ang mage na hindi nila kayang labanan ang gagamba at binigyang diin ni Dong na hindi ito dapat maliitin. Ito ay isang lubhang mapanganib na boss at tanging isyo na lang ang pagpatay sa mga baguhan sa loob ng dungeon. Sinubukan niya na makonvince si Jinwoo na huwag labanan ang boss dahil tanging isang D-rank na hunter lang ang makakatalo sa isang C-rank na boss ng dungeon, kahit na mag-isa. Kahit ang isang elite level na C-rank ay hindi magagawa ito kaya naisip ni Jinho na dapat nilang subukang makahanap ng paraan para makalabas sa halip. Iniisip ni Jinwoo na tama siya na kahit na siya ay may ikalawang paggising at na level up na, ay itinuturing pa rin niya ang sarili na mahina. Ang Venom at Golem na mga boss ay parehong D-rank kaya malayong iba ito sa gagamba. Hindi lubos maunawaan ni Jinwoo kung bakit, pero hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure ngayon. Na-realize niya na marahil ay naging sapat na siyang malakas para hindi na matakot sa mga C-rank na boss, siya ay level 18 at ipinahayag na may tsansa siyang talunin ito at pagkatapos umatake sa ahas, idineklara ni Jinwoo na nagsisimula na ang tunay na labanan. Sa ibang lugar, ang presidente ng Hunters Association na si Go ay pagod na pagod sa pagdalo sa isang toneladang mga meeting. Inalok siya ng kanyang driver na mag-spar para makaramdam siya ng ginhawa, at tinanggap ito ni Go dahil hindi siya makatanggi kapag ang isang bata ay humihingi ng kanyang patnubay. Pabalik sa dungeon, natuklasan ni Jinwoo na napakatibay ng balat ng gagamba at nakakagulat ang lakas ng mga atake nito at kung tamaan man lang si Jinwoo kahit isang beses, tiyak na mamamatay siya. Masusing binabantayan ni Jinho ang mga kilos nito at agad na napagtanto na hindi ito ang galaw ng isang E-rank hunter. Nagtaka siya kung sino ba talaga si Jinwoo at kung isa ba siyang peking ranker dahil sa iilan lang ang mga hunter na kayang kontrolin ang kanilang kapangyarihang mahika ng sapat, para sadyang makuha ang mas mababang ranggo. Ang mga gumagawa nito ay tinatawag na fake ranker at kadalasan ay mga psychopath na nasisiyahan sa pagpatay. Pinagsisihan ni Jinho ang pagpunta sa dungeon at napagtanto ni Jinwoo na hindi siya makakapagdulot ng anumang pinsala sa matibay na balat ng gagamba. Ang pagkapagod ni Jinwoo ay mabilis at lumalala kaya kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kutsilyo ay may mga kakayahan na maparalisa ang kalaban kaya't napagpasyahan niyang ito ang magiging susi niya sa tagumpay. Kailangang gamitin ito ni Jinwoo sa mahinang spot sa katawan ng gagamba, subalit nagulat siya nang ipakita ng gagamba na mayroon itong atake gamit ang asido. Kailangang malapitan ito ni Jinwoo kaya't nagpasya siyang gumamit ng bagong kasanayan na tinatawag na dash. Ginamit niya ito para makapagdulot ng atake sa mukha ng gagamba kaso na-cancel ang debuff ng kanyang kutsilyo. Hindi kailanman sumuko si Jinwoo kaya't nagpasya siyang umatake ng maraming beses hanggat kaya niya. Pinilit ni Jinwoo ang sarili na kumilos ng mas mabilis subalit dahil sa kanyang pagkapagod, siya ay natamaan ng gagamba at malapit nang mapuksa si Jinwoo kaso naalala niya na mayroon pa siyang natitirang gantimpala mula sa pagkumpleto ng kanyang daily quest, kaya ginamit niya ang gantimpala na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng full recovery. Sumigaw si Jinho sa takot at akala niya ay patay na si Jinwoo, pero muli itong kumilos at nakapagdulot ng isa pang atake at sa pagkakataong ito ay nakatama siya sa isa sa mga mata ng gagamba, at na-apply ang debuff ng kanyang kutsilyo. Hindi sinayang ni Jinwoo ang pagkakataong ito at maraming beses na sinaksak ang gagamba at ina-apply ang debuff, sa huli ay bumagsak ang gagamba dahil sa lahat ng atake, at isang notification ang nagpahayag na tinalo ni Jinwoo ang boss ng dungeon. Alam ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte dahil wala siyang panahong pumili ng gantimpala bago pumasok sa dungeon dahil siguradong patay siya ngayon. Si Jinho ay hindi makapaniwala nang makita niyang tinalo ni Jinwoo ang isang boss ng dungeon mag-isa at mas lalo siyang nakumbinsi na si Jinwoo ay isang peking ranker. Nakakuha si Jinwoo ng isang hiyas mula sa gagamba at lumapit si Jinho sa kanya.
Nag-aalok na siya na ang magdadala ng mga supply mula ngayon at talagang humanga siya kay Jinwoo habang sinabi niya dito na magpahinga habang siya ang magmimina ng mga kristal. Biglang dumating si Dong at ang kanyang grupo at nagulat silang makitang nabuhay ang mga baguhan. Sa isang silid pagsasanay, ipinakita ni Go kay Woo kung gaano siya ka-master sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya ng madali lang at tila hindi man lang pinapawisan. Nagpasalamat si Go kay Woo dahil mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon at namangha si Woo na hindi tila kinakalawang si Go. Ipinaliwanag ni Go na hindi siya kasing lakas tulad ng dati pero nakikita niyang masigasig ang pag-e-ensayo ni Woo. Kinilala ni Woo na ang pagsasanay ay hindi makakapagtaas ng level ng isang hunter subalit makakapagpabuti ito ng kanilang mga kasanayan. Binigyang diin ni Go na mahalaga ang pisikal at mental na lakas ng isang hunter lalo na sa mga dungeon kung saan makakasalamuha mo ang pinakamasamang uri ng tao. Sa dungeon ay napagpasyahan ng grupo ni Dong na nakaligtas lamang ang mga baguhan dahil malaki at tanga ang gagambang ito. Pinagtawanan nila ang gagamba sa pagkatalo nito sa mga hunter na mababang level at ipinaliwanag ni Dong na napagpasyahan na niya kung ano ang susunod nilang hakbang. Inihayag niya kay Jinho na alam niyang nagmula siya sa isang mayamang pamilya, kaso hindi nakikita ni Jinho kung bakit ito mahalaga at sinabi ni Dong sa kanya na bibigyan niya lang siya ng isang pagkakataon at inutusan siya na patayin niya si Jinwoo. Ipinaliwanag ni Dong na karaniwan nilang pinapatay ang mga taong ginagamit nila para punan ang kanilang grupo para sila lamang ang magkaroon ng lahat ng mga nakukuhang yaman, gayunpaman ay ililigtas niya si Jinho kung papayag ito na maging kasabwat nila. Kung tatanggi siya, papatayin lang nila silang dalawa at iniisip ni Dong na maaaring mapanganib si Jinho dahil baka may mga espesyal na kapangyarihan ang kanyang kagamitan na nagpapalakas sa kanya ng sapat upang talunin ang gagamba. Mas gusto niyang hindi na malaman pa at nais na lang niya itong makitang lumaban-laban kay Jinwoo. Masaya si Dong nang makita niyang lumalapit si Jinho kay Jinwoo, ngunit nagulat siya nang sa huli ay pumanig si Jinho dito. Nagpa siya ang masamang grupo na wakasan na lang ang kanilang mga buhay, at nagtaka si Dong kung kailanman ay kinailangang pumatay ng mga baguhan ng mga tao at biglang nakatanggap si Jinwoo ng isang agarang quest, na nakakagulat na nangangailangan sa kanya na talunin ang 6 na kaaway sa harap niya. Nagpa siya ang grupo na patayin ang isa na sa tingin nila ay mas mahina, kaya inatake ng mage si Jinwoo at nag-aalala si Jinho para sa kanyang bagong kaibigan at nangangamba nang makita niya ang kalagayan ni Jinwoo. Sa ibang lugar, isang miyembro ng grupo na si Cha na inatasan na magturo, ay nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga dahil sa nahihirapan sila sa isang A-rank na hayop ngunit tinalo niya ito sa isang iglap. Natutuwa ang mga babae na sila ay kabilang sa dalawang nangungunang mga guild dahil maraming hindi kanais-nais na mga chismis tungkol sa ibang mga pangkat. Isang halimbawa nito ay ang mga strike team na may kahinahinalang mataas na fatality rates. Pabalik sa dungeon, sinabi ni Dong na tapos na ang lahat at idineklara na patay na si Jinwoo. Kinundena ni Jinwoo ang kanyang sarili sa pagkakalimot at pinaalalahanan ang sarili na siya ay nagtatrabaho sa isang mundo kung saan ang survival of the fittest ay ang realidad. Ito ay isang mundo na puno ng marahas na ilusyon at pagtataksil, na puno siya ng galit sa pagkakalimot sa katotohanan na ito at napagtanto na nakalimutan niya ito dahil namanhid na siya dito. Kumalma si Jinwoo at naisip kung paano siya naging biktima ng sariling kapabayaan at labis na kumpiyansa. Ang sistemang ito ng antas ay ngayon ay nag-uudyok sa kanya na pumatay, kaya nagtataka si Jinwoo kung kailangan ba siyang panatilihing nabubuhay para sa ilang kadahilanan. Napagpasyahan niya na ang sistemang ito ay hindi lamang isang kawang gawa at malinaw na nais siyang mabuhay, hindi lamang iyon, tila gusto rin nito na siya ay maging malakas. Idineklara ni Jinwoo na kung nais gamitin siya ng sistemang ito ay gagamitin din niya ito, at sinabi niya sa grupo na ipinaalala nila sa kanya kung paano ang mahihinang hunter ay ang kadalasang namamatay sa loob ng dungeon. Masaya silang marinig na alam ng pinakamahinang hunter kung paano ito gumagana. Subalit itinuro ni Jinwoo na nangangahulugan ito na dapat silang maging handa para sa oras na hindi pumabor sa kanila ang tuntuning ito. Hindi nagustuhan ng isa sa kanila nang tawagin sila ni Jinwoo na biktima, ngunit agad ipinakita sa kanila ni Jinwoo kung ano ang ibig niyang sabihin at lahat ay nagulat nang makita nilang naputol ang ulo ng isa sa kanila, at idineklara ni Jinwoo na isa na ang nabawas habang isang abiso ang nag-update sa bilang ng kanyang napatay. Napagtanto ni Jinwoo na may pinatay siya ngunit kinilala niya na siya ay mamamatay din kung hindi niya ito magawa. Hindi na siya maaaring umurong ngayon dahil tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas. Nagising ang grupo mula sa kanilang pagkabigla matapos makita na ang isang E-rank ay nakapatay sa isa sa kanilang D-ranks at inatake nila si Jinwoo, ngunit walang saysay ito dahil sinimulan ni Jinwoo na saksakin sila isa-isa. Ang kanyang mga debuff ay nagkakaroon ng epekto at kinuha niya ang buhay ng dalawa. Ang archer ang susunod na biktima dala na rin ng galit ni Jinwoo at hindi nagtagal ay sumunod na ang mage at isa na lamang ang natitira. Nagulat si Jinho dahil mukhang naging mas malakas ito kaysa noong hinarap niya ang boss ng dungeon.
Napagtanto ni Dong na itinago ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan sa buong panahong ito, ngunit binabalaan niya ito na siya ay walang katulad sa ibang C-ranks at pinatibay ni Dong ang kanyang katawan at iniisip niya na malamang ay siguradong pagod na si Jinwoo, pagkatapos nitong labanan ang isang boss at 5 hunters. Ginawa ni Dong ang kanyang katawan na kasing tibay ng bakal kaya't walang paraan na mapinsala nito ng sandata ni Jinwoo. Sinimulan ni Dong ang kanyang atake kaso nagulat siya sa bilis ni Jinwoo. Kinilala ni Jinwoo kung gaano kalakas si Dong, pero inihayag niya na may masama na balita siya para dito at ganap na tinalo ni Jinwoo si Dong at inihayag na siya ay nag-level up sa buong panahong ito. Napagtanto ni Dong na tiyak na hindi i-rank si Jinwoo at nag-alok na magbayad ng doble. Binanggit ni Jinwoo na 3 beses sinubukan ni Dong na patayin siya at sa ngayon ay humihingi na ito ng awa. Sinubukan ni Dong na sabihin na hindi makakatakas si Jinwoo sa ginawa niya subalit pinaalalahanan niya ito na siya mismo ang nagsabi na anuman ang mangyayari sa dungeon ay hindi kailanman malalaman. Gumawa si Dong ng huling pagsisikap na bantaan siya kaso tinapos lang ni Jinwoo ang kanyang buhay. Kumpleto na ang kanyang quest pero nagsimulang gumuho ang dungeon dahil tinalo na ang boss at nang makalabas sila, iniulat nila na sila lamang ang nakaligtas sa laban kontra sa gagamba. Naghinala ang opisyal dahil sila ang pinakamababang antas ng mga miyembro subalit na-distract siya sa gamit ni Jinho. Hindi makapaniwala si Jinwoo na siya ay ginantimpalaan para sa kanyang ginawa at napansin niya na nakatanggap siya ng skill na murderous intent na naglalagay sa mga kaaway sa estado ng panik at binabawasan ang lahat ng kanilang kakayahan sa kalahati. Itinuring ng opisyal na nakaligtas si Jinho dahil sa kanyang gamit at inakala na ang E-rank na si Jinwoo ay nagtago lang sa kung saan. Pinuri ni Jin si Jinwoo sa magandang trabaho at nagsimulang umulan. Nagtaka si Jin kung may mali ba ngunit ipinaliwanag ng napakakalmado na si Jinwoo na masaya lang siya na binigyan niya ang kanyang kapatid ng payong. Sa isang gusali ay nagkaroon ng pagdududa ang kapatid ni Dong sa pangyayari, at doon si Chief Wu ng Hunters Association ay tumanggap ng ulat tungkol sa insidente na naganap sa C-rank dungeon, kung saan 6 sa mga C-rank hunters ay namatay sa labanan. Subalit ang mga nakaligtas ay mga D at E-rank hunters. Inakala ni Chief Wu na marahil tumakas ang mga mababang ranggo na mga hunters nang lumala ang sitwasyon, ngunit naitama siya nang malaman niyang nagawa nilang talunin ang dungeon boss ng mag-isa. Parang nakakatawa ito, ngunit pinaniniwalaan nilang ang D-rank na hunter na si Jinho ang tumalo sa boss salamat sa kanyang high-level equipment. Nainip si Wu at sinabihan ang kanyang kausap na dumiretso na sa punto kung mayroon siyang hinala tungkol sa sitwasyon. Subalit hindi iyon ang kaso at naging interesado lang siya dahil ang isa pang hunter na nakaligtas ay si Jinwoo, ang lalaking parehong nakaligtas sa double dungeon na maaaring pagkakataon lang kaso noong huli silang mag-check ay natiyak nila na mahina pa rin siya, kaya maaaring may kakaibang nangyari. May isa pang balita na nakakabahala, dahil isa sa mga S-rank hunters na namatay ay si Dong at di naman siya mahalaga sa kahit anong paraan, ngunit ang kapatid niya ay si Dong Yu kaya maaaring may problema sila sa pangyayari. Samantala si Jinwoo ay kakauwi lang sa bahay at sinalubong ng kanyang mahusay na kapatid na babae. Nasasabik siya dahil nag-uwi siya ng fried chicken kaso tinanong siya kung may nangyari bang espesyal sa kanya dahil bihira siyang bumili ng ganitong bagay. Hindi niya masasabing maganda ang nangyari sa kanya, ngunit nagawa niyang makapag-ipon ng sapat na pera para sa hospital bills ng kanilang ina, kaya nais niyang magbahagi ng kasiyahan kasama siya. Habang kumakain, tinanong siya ni Jia tungkol sa raid na pinuntahan niya noong huli, dahil malinaw na malaki ang kanyang kinita ngunit wala siyang mga karaniwang sugat mula sa pag-raid sa dungeon. Natutuwa siya na nakakuha siya ng bayad nang hindi napupunta sa ospital sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang tanong ay nagpadala sa kanya sa isang buong pagsusuri sa sarili at mahinahon niyang naalala na madali niyang napatay ang mga iyon ng walang hirap, at hindi naman niya partikular na kinamumuhian ang mga ito o anuman. Ginagawa lang niya ang kailangan niyang gawin para mabuhay at bumalik sa kasalukuyan si Jinwoo mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang tanungin siya ni Jia kung maayos lang ba siya, kaya sinabi niya sa kanya na iniisip niya lang ang Holy Roman Empire na tulad ng ginagawa ng lahat ng lalaki. Uminom siya ng kanyang beer, ngunit biglang lumitaw ang isang status window na nagsasabing may nakitang nakakapinsalang substansya kaya magsisimula ito sa pag-detoxify sa kanya. Gusto niyang alamin kung ano ang nangyayari kaya tumayo siya para pumunta sa kanyang kwarto. Iniwan ang natitirang dried chicken para kay Jia. Sa kanyang kwarto, sinubukan niyang uminom ng ilang lata ng beer ngunit agad itong nabubuwag sa kanyang katawan ng system kaya hindi siya maaaring malasing muli. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil sa isang uri ng skill na nakuha niya, kaya sinuri niya ang system at nalaman na nakuha niya ang isang skill na tinatawag na Blessing of the Week bilang gantimpala. Ito ay isang skill na malaki ang pagtaas sa kanyang regenerative capabilities at nagka-cancel ng lahat ng negatibong status effects na ilalagay sa kanya. Ito ang gantimpala na nakuha niya mula sa Double Dungeon, ngunit dahil sa dami ng nangyari ay hindi niya naisip na tingnan ito.
Ngayong malinaw na sa kanya, malamang ito ang dahilan kung bakit mayroon pa rin siyang braso at binti ngayon, dahil malamang ginawa ng skill na tumubo ulit ang mga ito habang siya ay nasa coma at marami pa siyang hindi naiintindihan tungkol sa system subalit sa ngayon ay nagpasya na lang siyang matulog. Mamaya ng gabing iyon, pumasok si Jie sa kanyang kwarto at sinabing may tumawag para sa kanya na nagngangalang Jinho, kaya pagkatapos mag-isip ng kaunti ay nagpasya siyang lumabas para makipagkita rito. Sa Taite Cafe, humingi si Jinho ng paumanhin sa biglaang pagtawag at di inaasahan ni Jinho na makikita niyang muli si Jinho pagkatapos ng gulong pinagdaanan nila, ngunit sinimulan ni Jinho sa pagsasabing labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Jinho sa kanya sa pagbibigay ng magic gem mula sa dungeon dahil malaki ang naitulong nito sa kanyang mga bayarin. Nagpasalamat din siya dito sa hindi paghulat ng tunay na nangyari sa Hunters Association dahil magdudulot ito ng malaking problema kung malaman nila na pinatay niya ang 6 na hunters kahit na ito'y ginawa niya para sa self-defense. Tinanong ni Jinho kung bakit niya nais makipagkita, at sinimulan ni Jinho na hilingin sa kanya na sumali sa isang attack force kasama siya at bago pa man natapos magsalita si Jinho, agad na tumanggi si Jinho dahil hindi siya ang tipong tao na makikisama sa mayamang bata. Tumayo siya para umalis ngunit nagmakaawa si Jinho sa kanya na samahan lang siya sa 19 pang dungeon raids para matugunan ang kanyang mga kinakailangan para sa kanyang layunin. Pumayag si Jinho na pakinggan siya at muling naupo, kaya sinimulan ni Jinho ipaliwanag na nais niyang maging isang guildmaster. Isa sa mga kondisyon para maging isa ay ang lumahok sa 20 dungeon raids, at ang isa na pinuntahan nila ni Jinho noong huli ay ang kanyang first raid at siya ay matalino at masipag mag-aral kaya kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang pumasa sa written exam, ngunit halos wala siyang combat skill. Sinusubukan niyang maging guildmaster dahil bahagi ito ng kagustuhan ng kanyang tatay na magtatag ng isang guild na ikinagulat naman ni Jinho, kaso hindi ito masyadong kakaiba at dahil ang mga dungeons ay naglalaman ng ilan sa pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagtatatag ng isang guild at pag-rate sa mga dungeons para makuha ang mga mahahalagang ito ay magiging isang maayos na negosyo. Para magawa ito ay plano ng tatay niya na kumuha ng isang S-rank hunter bilang guildmaster at kung maaari, ang kapatid ni Jinho ang bilang vice guildmaster subalit hindi makita ni Jinho kung paano nila ito magagawa lalo na't mayroon lamang 7 test rank hunters sa buong bansa. Bukod pa dito, si Min Banggo lang ang hindi pa sumasali sa isang guild ngunit nagretiro na siya at ito ay mag-iiwan ng tanging opsyon na mangakit ng hunter mula sa ibang guild, ngunit ang paggawa nito ay katumbas ng paglagda sa isang death note para sa kanyang guild. Kaya nais ni Jinho na makakuha ng karanasan na kinakailangan para siya mismo ang maging guildmaster. Dito pumapasok ang kanyang panukala dahil alam niyang gusto ni Jinho na itago ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang kasama na makakapasok sa mga dungeons kasama niya at magtago ng kanyang lihim. At dahil sa kasalukuyan siyang nasa E-rank, mas kahanga-hanga para kay Jinho na malinis ang mga dungeons habang kasama siya at di rin siya dumating ng walang plano dahil inilabas niya ang isang file mula sa kanyang bag at iniharap ito bilang isang bargaining chip. Ito ay ang floor plan ng isang gusali na pag-aari ng kumpanya ng kanyang tatay na kasalukuyang nagkakahalaga ng 30 bilyon. Kaya kung papayag si Jinho, magiging sa kanya ang gusaling iyon at nangangahulugan ito na babayaran siya ng 30 bilyon para lamang sa pagpunta sa 19 na raids at karaniwan, tatanggapin niya agad ang trabaho ngunit dahil siya lang ang tanging tao sa mundo na makakataas ng kanyang antas, iba ang kwento para sa kanya. Kung patuloy siyang makakakuha ng karanasan sa ganitong rate, balang araw ay aabot siya sa S-rank at maaaring lumampas pa ito at sa puntong iyon, hindi na magiging malaking halaga para sa kanya ang 30 bilyon. Mayroon ding katotohanan na hindi siya sigurado kung ang pagtutulungan ba ng mga tao ay makakaapekto sa kanyang rate ng pag-level up, kaya sa mga kadahilanang iyon ay tinanggihan niya ang alok ni Jinho. Samantala sa Amerika ay nangongolekta ng impormasyon si Dong Yu at ito ang kapatid ni Dong Sok, at ito'y tungkol kay Jinho at Jinho dahil sila lang ang nakaligtas habang ang kapatid niya ay hindi. Pinakuha niya sa kanyang sekretarya ang mga file at saka nagtanong kung ano ang mangyayari kung pumatay siya ng isang tao sa ibang bansa. Hindi nagustuhan ng kanyang sekretarya kung saan papunta ang usapan ngunit sinagot niya na siya ay mapaparusahan sa kanyang krimen, gayunpaman ay isinasaalang-alang ang kanyang posisyon at ang pang-aabuso sa kapangyarihang pampulitika, malamang na makakatanggap siya ng ilang kaluwagan sa kanyang parusa. Matapos ito, hiniling niya sa kanyang sekretarya na linisin ang kanyang schedule dahil mayroon siyang tiyak na biyahe na kailangan niyang puntahan, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang sekretarya na umiwas sa kanyang mga tungkulin bilang guildmaster. Kung wala siya ay maaaring gumuho ang guild at sa gayong sitwasyon, sinabi niya sa kanyang sekretarya na linisin ang kanyang schedule para makapaglakbay siya sa ibang pagkakataon, at umaasa siyang buhay pa rin sina Jinho at Jinho sa oras na mahahanap niya sila.
Kinabukasan, makikita natin sina Jinwoo at Gia na magkasamang tumatakbo sa umaga at bihirang gusto niyang mag-ehersisyo, ngunit marahil ito ay dahil ayaw niyang lumaki pagkatapos ng lahat ng fried chicken na kinain niya kagabi. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na magpatuloy lang sa pagtakbo sa kanyang sariling bilis habang siya ay lumalayo para matapos ang kanyang araw-araw na workout quest. Pagkatapos niyang matapos, natanggap niya ang kanyang gantimpala ngunit nagpasya siyang hindi muna ito kunin sakaling kailanganin niya ito sa ibang pagkakataon tulad ng huling nangyari. Napansin din niya na tuloy pa rin ang pagbilang kahit na nakumpleto na niya ang kinakailangang 10 kilometro. Naisip niya na maaari siyang makakuha ng karagdagang gantimpala kung magpapatuloy siya kaya nang sa wakas ay naabutan siya ni Gia ay muling tumakbo siya. Pagkatapos ng ilang pagtakbo, napansin niyang huminto ang counter nang umabot ito sa 20 kilometro, kaya ginawa niya ang dagdag na push-ups at sit-ups hanggang sa ma-max out din niya ito at nakatanggap ng isa pang gantimpala. Pinili niya ang isang blessed random loot box at nakakuha ng espesyal na susi na nagbubukas ng pinto patungo sa Demon Castle. Ang kinakailangang rank ay S-rank subalit sinasabi din ito na ang mga sangkap para sa isang elixir ng buhay na maaaring magpagaling ng lahat ng sakit ay maaaring makalap doon, na eksakto ang kailangan ni Jinwoo para tulungan ang kanyang ina. Nang gabing iyon, binisita niya ang kanyang ina na hindi pa rin sumasagot at nagpasya na gagawin niya ang lahat para magamot siya at mamaya, binuksan niya ang pinto patungo sa Demon Castle kahit na ito ay isang S-rank dungeon na walang katiyakan na kaya niyang hawakan ang mga monster doon, ngunit kailangan niyang mag-take ng risk. Pumasok siya sa gate at na-transport sa isang mainit na impyerno, at inaamin niyang natatakot siya sa paglalakad dito ngunit kahit na magkaproblema, maaari pa rin niyang gamitin ang return stone na nakuha niya mula sa instance dungeon. Nakatagpo siya ng unang monster dito at hinarap ang isang 3-ulong monster na aso, kaya sinalakay niya ito at inactivate niya ang kanyang dash skill para makalapit at nasugatan ang takong ng aso, ngunit hindi niya nagawang magdulot ng maraming pinsala. Natulak siya pabalik at napagtanto niyang masyadong malaki ang agwat sa lakas sa pagitan nilang dalawa, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang murderous intent skill para patas ang laban at mapahina ang monster, ngunit na-cancel ito dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan. Sinubukan ni Jinwoo na saksakin ito sa mukha gamit ang kanyang dagger, kahit na tumama ang kanyang saksak ay hindi sapat ang epekto ng paralysis para mapigilan ang monster at nagsisimula na siyang maubusan ng mga opsyon at wala siyang magawa kundi tumakbo at umiwas. Ngunit nabigla siya ng monster at nakagat ang isang malaking piraso mula sa kanyang braso, pagkatapos ay itinapon siya sa lupa at tinapakan hanggang sa mawala ang isang bar ng kanyang health, at parang hindi pa sapat ang lakas niya kaya inactivate ng Cerberus ang isang skill na dinodoble ang lahat ng stats nito, kaya imposible nang talunin ito ni Jinwoo sa puntong ito. Bago pa man niya maisip kung ano ang nangyayari, naitapon siya sa isa pang pader na naiwan na lamang ang kalahati ng kanyang kalusugan at wala na siyang ibang pagpipilian habang muling sumusugod ang Cerberus. Kaya tinanggap niya ang kanyang gantimpalang full recovery at tumalon sa mukha nito bago saksakin ang mata nito. Natuwa si Jinwoo na sa wakas ay nagawa niyang makapinsala, ngunit pagkatapos ay inabisuhan siya ng sistema na ang atake na kanyang inilunsad ay hindi talaga nakasakit dito. Natulak siya pabalik muli at nabawasan ang kanyang kalusugan hanggang sa bumaba ito ng higit pa sa kalahati. Patuloy ang pag-atake ng Cerberus kay Jinwoo hanggang sa siya ay naitapon at nagulong ng 4 na beses sa sahig. Naging desperado siya kaya nagtapon siya ng alikabok para magkaroon ng oras at makahanap ng lugar na pagtataguan. Napagpasyahan niyang masyadong mapanganib ito kaya balak niyang gamitin ang return stone, ngunit bago niya magawa, natagpuan siya ng Cerberus at naitapon ito palayo at may dalawa na lang siyang pagpipilian, talunin ang Cerberus o mamatay. Kritikal na ang kanyang kalusugan kaso nagamit na niya ang kanyang gantimpalang recovery, kaya sinimulan niyang tingnan ang sistema para makita kung mayroon siyang magagamit para makarecover. Sa kabutihang palad ay nakakita siya ng item store at bumili ng ilang bote ng healing potion para makabawi ng ilang kalusugan, ngunit ang mga ito ay nagpapagaling lamang ng 100 puntos kaya halos wala itong silbi sa kanya ngayon. Bilang huling paraan, nilaklak niya ang bote ng lason na nakuha niya noon para sa 20% na pagbabawas ng pinsala bago muling umatake ang Cerberus, at ngayon ay nasa bingit na siya ng kamatayan at doon ay umatake si Jinwoo na parang bagong tao. Paulit-ulit na sinasaktan ang Cerberus at palaging tina-target ang mga mata nito tuwing may pagkakataon siya. Sa huli, nang malapit na sa zero ang kalusugan ni Jinwoo ay naipon ang lahat ng pinsalang kanyang nagawa sa Cerberus, at matagumpay niyang napatay ito at tumaas ang kanyang antas ng ilang beses at bilang resulta, nagamot ang pinsalang natamo niya. Subalit ang Cerberus ay bantay lamang ng pintuan ng Demon Castle, kaya kahit na nakakuha siya ng susi para pumasok sa kastilyo, napagtanto ni Gina na hindi pa siya handa at nagpasya siyang babalik na lamang siya pag mayroon na siyang mas maraming kapangyarihan.
Binisita ni Jinwoo ang kanyang ina sa ospital at umupo sa tabi niya habang pinag-isipan niya ang recipe sa paggawa na ipinakita sa kanya ng sistema, at ito ang elixir ng buhay. Ayon sa paglalarawan, kaya nitong gamutin ang lahat ng sakit at baka sa pamamagitan nito, maaari niyang muling ibalik ang kanyang ina mula sa mahabang pagkawala sa sarili dahil sa coma. Kinakailangan ng elixir ang tatlong magkaibang bagay, ngunit wala siyang kahit isa rito kaya hindi niya ito magagawa sa ngayon, gayunpaman ay alam niya kung saan niya mahahanap ang mga bagay na ito, subalit ang pagpasok sa pintuang iyon sa kasalukuyan niyang antas ay katumbas ng pagpapakamatay. Kaya nagpasya si Jinwoo na bumalik doon kapag siya ay malakas na at mataas na ang antas, para dito ay muling nakipagkita siya kay Jinho at nagpasyang tanggapin ang alok nitong gumawa ng 19 pang raid kasama siya. Labis ang kasiyahan ni Jinho ngayon na pumayag si Jinwoo na tumulong, gayunpaman ay may mga kondisyon siya at si Jinho lang ang papasok sa mga dungeons at wala ng iba. Labis na nagulat si Jinho dahil hindi niya akalaing gusto ni Jinwoo na silang dalawa lang ang haharap sa mga C-rank na dungeons. Ngunit iyon nga ang ibig sabihin niya at sinubukan ni Jinho na ipaalala ang patakaran na kailangan ng 8 miyembro sa isang grupo para makapasok sa isang C-rank na dungeon, ngunit maaari nilang punan ang bilang sa pamamagitan ng pag-upo ng mga tao para maghintay sa labas habang sinasakop nila ang dungeon. Bagaman tila mapanganib, kung silang dalawa lang ay masisiguro nila ang kanilang kaligtasan sa lahat ng 19 na raid sa dungeon, ang pagkakaroon ng record na walang namatay sa lahat ng raid sa dungeon ay tiyak na magiging isang tagumpay na maaaring pahalagahan ng kanyang ama. Kaya wala nang pagpipilian si Jinho kundi pumayag, tumayo siya at sinabi kay Jinwoo na siya na ang bahala sa plano ng mga raid at sa pagtitipon ng mga kasamahan, mamaya ay makikita natin si Hunter Chan na nag-e-ensayo sa kanyang personal na track field habang ang cameraman ay nagpapakita ng kanyang galing. Nang handa na siyang magpahinga, umupo siya at tinawagan ang taong nagtatago para lumabas at ang lalaki na naka-business suit ay lumabas, sinabing nais niyang makipag-usap sa kanya kaso naabala siya sa panonood sa kanya. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang business card bilang kinatawan para sa isang guild at lumipat tayo kay Jinho na nagkakaroon ng biyahe sa kotse kasama ang kanyang ama, habang ang dalawa ay nakaupo sa isang hindi komportableng katahimikan. Ang ama ang unang nagsalita at sinasabing mula nang lumitaw ang unang gate sa mundong ito, umikot na ang mundo sa pagdalugad ng dungeons at lahat mula sa ekonomiya hanggang sa politika at mga teorya ng sabuatan ay nakaugnay dito, pati na rin ang produksyon ng enerhiya ay lumilipat na sa mahika o minahan sa dungeon. Kaya kailangan ng kanyang kumpanya na makahanap ng paraan para makakuha ng mga mahahalagang kristal ng enerhiya, at kasama dito ang pagkakaroon ng kanilang sariling mga hunter at ang pinakamakapangyarihang guild sa kasalukuyan ay ang Hunters Guild, White Tiger Guild, Fin Guild at Knights Guild. Bilang 5 pangunahing makapangyarihang guild sa Korea, hawak nila ang monopolyo sa lahat ng mapagkukunan mula sa mga dungeons at di niya kayang basta na lang manood habang nagpapatuloy ang monopolyo, lalo na't napupunta ang mga mapagkukunan sa mga taong nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili at habang siya, na malaki ang naiambag sa pag-unlad ng bansa ay maaaring gamitin ito para sa mas mabubuting layunin. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang magsimulan ng isang guild. Nakikinig si Jinho sa talumpati ng kanyang ama at sumasang-ayon sa kanyang sinabi, ngunit sa kanyang loob, nagtataka siya kung mayroon siyang kakayahan na pamahalaan ang isang ranggong guild gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa parke, inaalagaan ni Jinwoo ang kanyang pang-araw-araw na mga training quests, ngunit hindi na siya nagbibilang ng higit sa 100 at kaya ang huling bonus quest ay maaaring isang beses lang na pagkakataon. Nakakadismaya ito dahil umaasa siyang makakakuha siya ng isa pang espesyal na loot box bilang gantimpala sa paggawa ng quest na iyon, subalit kahit na regular loot box reward lang ito ay maaari pa rin siyang makakuha ng magandang bagay mula rito, tulad ng isang instance dungeon key. Pinili niya ang random loot box at umaasa na makakuha ng magandang bagay subalit pagkatapos mawala ang ilaw, ang nakuha niya lang ay isang bingo card at tinanggap niya ang kanyang masamang kapalaran at nagsimulang maglakad pa uwi. Habang naglalakad, naiisip niya kung paano ang 3 agility points na nakukuha niya sa umagang training ay hindi na sapat para sa antas ng paglago na gusto niya. Gusto niyang makipaglaban sa ilang mga halimaw ngunit sa ngayon, mukhang wala siyang magagawa hanggang sa ma-setup ni Jinwoo ang kanyang mga dungeon raids. Naiisip niya ang mga centipedes mula sa penalty zone at maaaring ito ay magandang mapagkukunan ng experience, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin sa kanyang kasalukuyang lakas. Walang garantiya na papayagan siya ng sistema na makakuha ulit ng karanasan mula sa isang bagay na itinuturing na parusa. Biglang nakatanggap si Jinwoo ng notification sa kanyang telepono mula sa Hunters Association. Nagfo-form sila ng strike force para sa isang drunkard dungeon na kamakailan lang lumitaw, kaya hinihiling ang kanyang partisipasyon.
Hindi siya masyadong nasabik sa ideya dahil ang pagkakaroon ng strike force ay nangangahulugan na hindi siya makakalaban sa buong kapasidad dahil hindi siya magiging mag-isa, gayunpaman ay mas pipiliin niya ang makipaglaban kaysa sa wala namang gagawin. Samantala sa isang dojo, nakikita natin ang dalawang swordsman na nagpapahinga pagkatapos ng isang practice session at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Pinupuri ng kanyang estudyante ang kanyang galing sa espada subalit nais niyang sana ay nakapag-practice siya noong mayroon pa siyang dalawang braso, dahil mahalaga ang mga braso sa paggamit ng espada. Maaaring nawala sa kanya ang malaking bahagi ng kanyang kakayahang lumaban dahil sa pagkawala ng kanyang braso, ngunit ilang buwan na ang nakalipas mula noon kaya nakapag-move on na siya. Nakatanggap siya ng parehong alerto tungkol sa task force at tinanong siya ng kanyang estudyante kung hindi ba siya magre-retiro sa pagiging hunter pagkatapos ng ganoong pinsala. Naiisip niya ang mga pangyayari ng araw na iyon at kung paano siya nakaligtas salamat sa pagtigil ni Jinwoo para tumulong. Hanggat siya ay nabubuhay, nais niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa lipunan at nakikita natin ang isa pang survivor mula sa Double Dungeon at kasalukuyan siyang naglalaro kasama ang kanyang anak na babae, nang sabihin niya sa kanyang asawa na siya ay tinatawagan para sa isa pang dungeon raid team. Tinanong siya ng kanyang asawa kung hindi ba siya maaaring magretiro sa pagiging hunter at maghanap ng ibang trabaho. Ayos lang sa kanya kahit na mag-flip siya ng burgers, gusto lang niyang umuwi ang kanyang asawa ng nabubuhay at hindi nahahati sa dalawa tulad ng ibang lalaki. Alam niya ang mga panganib na kaakibat ng trabaho ng higit kanino, subalit sa parehong oras ay mayroon siyang batang anak na babae na kailangang alagaan at hindi magbabayad sa sarili para sa kanyang pagkolehiyo, kaya kailangan niyang kumita ng magandang pera sa ilang paraan. Karaniwan ay hindi ipinapadala ng Hunter Association ang mga hunter sa mga dungeon na posibleng makasakit sa kanila. Ang huli ay isang freak accident lang, kaya dapat ay ayos lang siya. Gayunpaman ay nagkamali siya sa pagsasabi ng, ano pa ba ang maaaring magagawa niyang pagkakamali habang marami siyang mawawala dito at sa ibang lugar. Nagagalit si Bake matapos siyang mapasabak sa isang nakakainis na interview at ang panunood niya ulit sa recording ay nagbigay inis sa kanya. Bagamat ang alok para sa interview ay sinasabing para sa isang matino at talentado na hunter, at ang isa pang tao ay masyadong kaduda-duda para ito ay itukoy sa kanya at dito ay may isa pang dahilan kung bakit siya pinapatawag para bumalik dito, at ito ay may kinalaman sa plano ng Eugen Company na pag-aari ng ama ni Jeno na magtatag ng sarili nilang guild. Alam na ni Bake ang lahat tungkol dito dahil sinubukan na nilang mangakit ng ilan sa kanilang mga hunter, ngunit alam niya na hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit siya pinapapunta dito, kaya't muli niyang tinanong upang malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagpapatawag. Ngayon ay lumipat tayo kay Gia. Nakasing lungkot pa rin mula noong huli natin siyang nakita at nakikipag-usap siya sa kanyang ina sa telepono, na nagtatanong kung ayos lang ba siya at sinusubukan na makonvince siya na mas mabuti pang tumigil na sa pagiging isang hunter, dahil sa natatakot siya sa pakikipaglaban. Hindi gusto ni Gia na tila minaliit siya ng kanyang sariling ina kahit patotoo ito, kaya itinigil niya ang tawag at alam niya na tama ang sinabi ng kanyang ina subalit kapag naaalala niya kung gaano kasipag si Jinwoo na mapabuti ang kanyang sarili, nagbibigay ito sa kanya ng kumpiyansa na subukan ang isa pang misyon upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niya ito. Nagkataon naman na natanggap niya ang alerto mula sa association tungkol sa strike force sa dungeon pagkatapos lamang nito, nakita natin si Chagi na lumalapit kay Top of Choi nang makita niyang galit na umaalis si Big sa opisina. Pumasok siya at nakipag-usap kay Choi tungkol sa alok na natanggap niya habang nagte-training siya kanina. Nais ng Eugen Group na kunin siya para sa guild na nais nilang itatag bilang leader ng guild, at bagamat tiyak na isang magandang deal ito, ang katotohanang iniuulat niya ito kay Choi sa lahat ay nangangahulugang tinanggihan niya ang alok ng buo. Nakahinga ng maluwag si Choi na nanatili siyang tapat sa kanyang guild, ngunit may iba pang katanungan si Chahin na nais niyang itanong at nang papasok siya, nakita niyang umaalis si Bake habang mukhang masama ang loob, kaya't nais niyang malaman kung ano ang tungkol dito. Nakikita natin si Vic na kasalukuyang nasa isang bar, nilulunod ang kanyang pagkabigo sa alak habang naaalala niya ang pinag-usapan nila ni Choi at ang kanilang pag-uusap ay may kinalaman sa insidente sa Jedo Island, na nangyari ilang taon na ang nakalilipas at pagkatapos ng ikatlong na bigong misyon upang linisin ang lahat ng mga halimaw doon, idineklara ang isla na off-limits at pinutol ang lahat ng kontak dito. Ngayon ay isinasagawa lamang nila ang panapanahong pagpapatrolya upang matiyak na nananatili ang mga halimaw sa loob ng isla, at ngayon ay nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito, ngunit hindi nakalimutan ni Choi. Plano niyang sakupin ang islang iyon sa malapit na hinaharap, at para magawa iyon ay kailangan niya ang kooperasyon ng lahat ng pangunahing manlalaro upang magtulungan sila at makuha ang suporta ng publiko. Iniisip ang panukala. Tiyak na mayroong hindi natapos na negosyo si Vic sa islang iyon na nais niyang asikasuhin at sa ibang lugar,
Makikita natin ang isa pang lalaki na may hindi natapos na negosyo na nag-hire pa ng isang assassin para patayin ang isang tao para sa kanya. Kinabukasan ay dumating na ang oras para sa strike force ng dungeon na magtipon, at si Jinwoo ay malapit nang umalis para makipagkita sa kanila at lumabas siya para makita siya at nagkomento na bihira na siyang masaktan ngayon, kahit na dati siyang kilala bilang pinakamahina. Ngunit inisip niya na ito ay dahil sa lahat ng ehersisyo na ginagawa niya kamakailan, umalis siya at nakita rin natin si Song sa kanyang daan doon. Ipinaliwanag niya na kahit na siya ay isang bihasang swordsman kaso ang kanyang awakening ay walang ginawa para sa kanyang pisikal na kakayahan, malamang walang silbi ang kanyang swordsmanship laban sa mga magical beasts. Habang patuloy siyang naglalakad, nakita niya si Jinwoo at tinawag siya dahil matagal na silang hindi nagkita at di siya makapaniwala sa malaking pagbabago kay Jinwoo mula nang huli silang magkita. Naibalik pa niya ang kanyang binti sa hindi malaman na paraan, kaya iniisip niya na marahil ay may mataas na antas na healer na tumulong sa kanya at sa kabilang banda, nawala ang kanyang kamay dahil sa hindi ito mabilis na nagamot. Gayunpaman ay masaya siyang makita si Jinwoo doon, pareho silang ipinatawag upang tumulong sa paghawak ng D-rank dungeon, gayon din ang iba pang nakaligtas mula sa double dungeon. Masaya si Jia na makita si Jinwoo, ngunit parehong masyadong na-guilty si Kim at si Kang para tumingin ng diretsyo sa kanya at may katuturan ito dahil iniwan nila si Jinwoo na mamatay doon, at binyantaan pa ni Kim si Song gamit ang espada kaya't marahil ay nahihiya siya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, nasabik si Jia na makapag-usap kay Jinwoo pagkatapos ng mahabang panahon kaso habang sila ay magkaka-catch up, may van na huminto at tatlong lalaki ang bumaba na nakasuot ng orange jumpers at may kadena sa kanilang mga kamay. Ito ay alinman sa isang fashion statement o talagang nagpa siya ang association na magandang ideya na magdala ng mga kriminal sa raid sa dungeon. Nagsimula na silang magdulot ng problema sa pamamagitan ng panggugulo kay Jia, ngunit mabilis na pinahinto ito ng kanilang handler. Ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon habang sila ay ininform tungkol sa patakaran na naisip ng association. Ang mga kriminal ay nais na bawasan ang kanilang mga sentensya kaya pumayag silang lumahok sa mga raid sa dungeon, kasama ang isang handler na si Kang at para panatilihin silang nasa ayos at halos parang The Suicide Squad, maliban na ang bomba sa kasong ito ay si Kang. Halatang hindi komportable ang iba sa prospect na magtiwala sa mga kriminal para sa kanilang mga buhay, ngunit si Kang ay isang B-rank hunter kaya tiniyak sa kanila ng kinatawa na kung may mangyari man, kayang-kaya niyang alisin ang tatlo sa kanila. May masama na pakiramdam si Jinwoo tungkol dito, kaya hiniling niya kay Jia na umupo muna sa isang ito para hindi siya masaktan at gayunpaman, determinado siyang bumalik ang kanyang kumpiyansa bilang isang hunter, kaya gusto pa rin niyang pumasok sa kabila ng babala niya. Pinalaya ang mga kriminal para makalaban sila ng epektibo, ngunit malinaw na sinabi niya na mamamatay sila kung susubok silang gumawa ng kalokohan. Lumapit si Hee-don kay Jinwoo at kay Song at nagtanong kung sino ang manguna sa misyon ngayon. Humiling si Song na siya ang ilagay sa charge at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo bilang kapitan noong huli silang nagtrabaho ng magkasama. Sinisi niya ang sarili sa 7 tao na namatay noon, ngunit salamat sa mabilis na pag-iisip ni Jinwoo ay hindi bababa sa 6 ang nakaligtas, kaya lubos siyang nagpapasalamat sa kanya. Pumasok silang lahat sa dungeon para linisin ito, habang naglalakbay ang grupo sa loob ng dungeon, ang mga kriminal ay ginagampanan ang kanilang bahagi sa pagtatanggal ng mga halimaw habang sila ay umaatake. Sila ay natutuwa sa buong sitwasyon dahil ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng dahas para sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Ang kanilang mga kakayahan ay nakakabilib subalit sa paraang sila ay ganoon ka-wild sa kanilang pagkilos, na para bang hindi na maipagkaiba kung sino ang dapat maging halimaw sa sitwasyong ito. May mga goblin na sumubok na umatake sa likuran niya, ngunit meron pa rin siyang lakas ng apoy na kinakailangan upang mapasama sa mga kategorya bilang isang halimaw sa kanyang sarili. Matapos tapusin ni Jinwoo ang kanyang bahagi sa pagpatay sa mga halimaw, pinupuri siya ni Song dahil tila mas naging malakas na siya kaysa sa dati, at mayroon pa siyang napakagandang dagger na di niya magagawang mabili noon. Ngumiti lamang si Jinwoo, ngunit sinabi ni Jia na hindi pa siya nasasaktan kahit isang beses mula nang pumasok siya sa dungeon, kaya't napagtanto nila na talagang marami nang nagbago sa kanya at ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa at kaginhawaan, ngunit hindi nakakakuha ng interes ang kasama nila sa kanyang pag-unlad tulad ng iba. Kaya't sinabi niya sa kanila na magmadali sila upang makapagpatuloy dahil tila mas madali ang dungeon kaysa sa kanilang inaasahan. Nagmungkahi siya na hatiin ang kanilang sarili sa 3 grupo upang masakop ang mas maraming lugar. Nagdudulot ito ng panganib, ngunit maaaring magbunsod din ito ng mas maagang pagtatapos ng raid at pinag-utos niya sa lahat na ipaalam agad sa kanya kung sakaling makakita sila ng kwarto ng boss dahil dadalhin niya ang mga bilanggo sa daang kanan.
Hindi alam ni Jinwoo ang eksaktong dahilan, ngunit sa ilang paraan ay maaari niyang malalaman ang landas kung saan matatagpuan ang boss dahil hindi siya makakakuha ng mga antas sa pakikipaglaban sa mga goblin dito. Gusto niyang harapin ang boss ng dungeon kaya't nagmungkahi siya na dapat silang pumunta sa kaliwang daan, ang ibang grupo ay nagpasya na pumunta sa gitna, ngunit habang si Jinwoo ay aalis na doon ay nagtagpo ang kanyang mga mata kay Kang na nakapansin na may kakaiba sa kanya, ngunit iniwan niya ito muna at patuloy sa kanyang sariling landas. Si Kim at ang iba pang mga survivor ay hinarap ang mga goblin sa kanilang daan at tiwala siya sa kanyang kakayahan na talunin ang mga goblin sa antas na ito. Ang dungeon ay dapat na medyo madali kung inaakala ng association na mabuting ideya na dalhin si Jinwoo na itinuturing pa rin na pinakamahinang hunter sa mundo. Ngunit kung tutuusin, pareho lang naman iyon at iniisip nila sa huling pagkakataon at si Kim ay tumahimik saglit at matapos ng ilang pag-iisip, ipinahayag niyang mag-a-apologize siya kay Jinwoo para sa nangyari dati kapag sila'y magkasama ulit. Tumakas siya at iniwan si Jinwoo kahit na tinawag niya ang sarili niya bilang isang hunter at kasama si Kang, pinagmamasdan niya ang mga bilanggo na nag-e-enjoy sa pagpatay sa mga goblin at hindi niya maiwasang magalit na praktikal na parang sila'y nasa isang laro kahit ito'y dapat ay mahirap na gawain. Natapos nila ang mga goblin kaso nag-iikot pa rin sila upang magpatay ng kung anumang bagay, subalit pinigilan sila ni Kang upang itanong kung papatayin ba nila ang mga tao ng pareho ng kanilang ginawa sa mga goblin. Lahat sila ay sumagot na walang mali sa kanilang pagpatay sa mga tao ng diretso sa harap ng kanilang opisyal. Sa mga sandaling iyon ay naalala ni Kang ang isang pagpupulong na kanyang dinaluhan kasama ang isang lalaki bago siya pumunta sa misyon na ito. Sinabi ng lalaki na ang mga lalaki ay napunta sa kulungan dahil sa mga lubhang ilegal na bagay na kanilang ginawa sa kanyang anak na babae. Kaso sa huli ay siya'y nagpakamatay dahil sa trauma at ang kanyang asawa ay nagtapos rin sa isang mental na ospital matapos ang pangyayari. Pero para sa mga kriminal na lumaya sa ilang taon na para bang walang nangyari at ang mas masama pa, sila ay mayroon pa rin kanilang lisensya bilang mga hunter kaya maaari nilang bawasan ang kanilang mga sentensya sa pamamagitan ng pagsali sa ilang mga raid sa dungeon. Hindi patas na sila ay halos walang tunay na parusa para sa kanilang mga kasalanan, kaya't binuksan ng lalaki ang isang bag na dala niya at inalok si Kang ng 3 bilyon, kung siya ay handa na pumatay sa mga kriminal na iyon para sa kanya. Walang sino man ang makakaalam ng mga nangyari sa loob ng dungeon, kaya't hindi makakakuha ng problema si Kang sa paggawa nito at madali lang para sa kanya gawin ito. Pabalik sa kasalukuyan ay mayroon ng naisip na kwento si Kang at nagpasya na ipagbigay alam sa departamento na ang mga bilanggo ay nakaharap ng 100 na goblin. Samantala, si Kim at ang iba pang kasama niya ay papalapit na sa dulo ng kanilang daanan subalit nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Kang ay napatay na ang 2 bilanggo at hinawakan nito ang huling bilanggo sa leeg, na may layunin na i-torture ito ng husto sa utos ng matandang lalaki. Bigla niyang napansin si Kim at ang ibang lalaki na sumusubaybay sa kanya na nangangahulugang ang daan na kanilang dinaanan ay konektado sa daan na ito. Ito ay nagbibigay sa kanya ng oras upang hanapin ang kwarto ng boss dahil malamang na ito ay nasa daanan na tinatahak ni Jinwoo. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at pinugutan ng ulo ang bilanggo sa isang atake, at saka naglakad patungo kay Kim at sa ibang lalaki upang tiyakin na walang mga saksi. Naalala ni Jinwoo na naroon si Kang nang siya ay kanyang ina-evaluate ng association sa ospital, ngunit umaasa siya na hindi pa siya nakikilala ni Kang at biglang narinig ni Jinwoo ang isang sigaw mula sa kabilang dako ng dungeon kaya nagmadali siyang pumunta kasama si Song at Jia. Ngunit nang makarating sila ay huli na ang lahat at doon ay patay na ang mga kriminal ngunit ngayon ay patay na rin si Junggo. Narinig nila ang agaw buhay na paghinga mula kay Kim na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Kahit na siya ay may natirang kaunting buhay, hiniling ni Jinwoo kay Jia na agad itong pagalingin at sa sandaling simulan niya ang pagpagaling ay nakabalik siya sa kanyang kamalayan. Tumingin si Song sa mga sugat na nakamit niya at hindi ito kamukha ng mga ginagawa ng mahiwagang hayop, tila galing ito sa isang patalim at tila may nag-iwas na pumatay sa kanya upang ang laban ay tumagal pa. Sa huling hininga na kaya pa niyang ilabas, sinabi ni Kim na walang silbi ang subukan na iligtas siya dahil kahit gaano kalakas ang healing magic ni Jia, hindi na ito makakatulong sa kanyang paggaling bago siya sumuko sa kanyang mga sugat. Nawala sa kanyang kontrol si Jinwoo at sinabihan si Kim na hindi siya pwedeng mamatay dito, kailangan niyang mabuhay para sa kanyang pamilya at para magpatuloy siyang mabuhay para sa kanila. Humingi ng paumanhin si Kim sa kanya bagamat hindi niya ito gusto na mangyari ng ganito, gusto niyang magawa ito ng tama ngunit ito na ang pinakamagandang maiaalok niya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagmimistulang walang buhay si Kim habang lumilisan ang huling ningas ng kanyang buhay, at si Jia naman ay nanlalamig dahil hindi niya ito na-save sa tamang oras subalit sa parehong sandali, si Kang na nakatago sa bubong ay biglang lumukso pababa at sinubukan itong tusukin sa mukha.
Napansin ito agad ni Jinwoo at nahawakan ang kamay nito bago nito siya mapatay subalit agad namang umurong si Kang upang magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Nais niyang patayin ang healer sa team sa unang pagkakataon ngunit hindi niya inaasahan na may isa sa kanila na makakablock sa kanyang atake. Tinanong siya ni Song kung siya ba ang nasa likod ng lahat ng ito at hindi niya ito itinanggi. Gustong malaman sana ni Song ang lahat ng dahilan kung bakit mali ang kanyang ginawa subalit sa makikita mo ngayon ay wala nang pakisikang. Habang nagsasalita si Song, naisip niya ang isang magandang dahilan na magagamit niya upang ipaliwanag kung bakit namatay ang lahat. Sinimulang sabihin niya na ang mga bilanggo ay nagtatangkang tumakas kaya pinatay nila ang lahat ng iba at sa kanila siya sinaklolohan at syempre, hindi siya makakapili kundi ipagtatanggol ang sarili mula sa kanilang mga atake kaya sa huli siya lang ang nabuhay. Handa nang suntukin ni Jinwoo si Kang subalit pumagitna si Song at sinabi na siya na ang bahala dito dahil hindi pa naman daw alam ni Jinwoo na siya ang pangunahing tauhan. Kinuha niya ang espada ni Kim at hiniling kay Judy na gamitin ang physical enhancement magic sa kanya upang makasabay siya kay Kang. Bagamat isa siyang mage, mayroon pa rin siyang kakayahan sa espada bilang isang mandirigma at sa kanyang mga tangka, maaaring mababa ang depensa ni Kang kaya baka makatulong ang kanyang kasanayan. Napigilan niya ang unang hampas na binato ni Kang subalit hindi nakikita ni Kang ang saysay ng paglalaban ng espada, dahil hindi naman daw siya magiging magaling na B-rank na assassin tulad niya. Sandali niyang nasurpresa si Kang at nahuli ito sa kanyang hindi pag-iingat, pero hindi pa rin ito sapat upang matapos ang lahat dahil para lang siyang kinakantsawan ni Kang at pagkatapos ng isa pang maikling laban, nabulag si Song ngunit agad na sinuri ito ni Jia upang makapagpatuloy ito sa pakikipaglaban. Nakita ni Kang ang pakikialam ni Jia bilang nakakaabala kaya't sinubukan na sumugod sa kanya, ngunit ito ay nag-iiwan ng puwang upang maatake siya muli ni Song at kinailangan niyang aminin na si Song ay hindi madali kalaban pagdating sa pakikipaglaban ng espada. Subalit ang katotohanan ay hindi siya talaga magiging kasing bilis ng isang assassin. Madalas tamaan si Song kaso nang si Jia ay sumubok na pagalingin siya, napagtanto niyang naubos na ang kanyang kapangyarihan bilang isang manggagamot at walang ibang pag-asa si Song na mabuhay, kaya't itinaas na ni Kang ang kanyang espada upang tapusin ito. Subalit may isa pang huling galaw si Song at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang mage upang sakupin si Kang sa mga apoy, sana'y nakabuo ito ng malubha subalit nagtagumpay si Kang na umiwas sa tamang oras. Mukhang wala nang pagpipilian si Song ngayon kahit na sa tingin nila ay ganon, at doon ay pumagitna si Jinwoo upang iligtas siya sa oras at di maintindihan ni Kang kung paano nahinto ni Jinwoo ang kanyang atake kanina kung siya ay may mahinang rank. Pati na rin si Song ay hindi sigurado kung ano ang dapat na gawin sa sitwasyon pero nagwakas sa salita si Kang na si Jinwoo ay malamang nagtatago ng kanyang mga kasanayan. Walang paraan na maaari siyang maging isang huwad na ranker dahil sa tila alam niya ang mga iba rito at ang mga huwad na ranker ay hindi mag-iiwan ng mga saksi sa kanilang kapangyarihan kaya't ang tanging ibang posibilidad ay si Jinwoo ay dumaan sa isang double awakening. Si Jia at Song ay parehong nasurpresa sa pagkaalam nito subalit iyon ay hindi nangangahulugang si Kang ay babagsak agad sa anumang sandali. Tinanong siya ni Jinwoo kung bakit niya ginawa ang pagpatay sa kasamahan nila kaya't sinabi ni Kang na binigyan siya ng pera upang pumatay sa kanila ng ama ng kanilang biktima, bagamat iyon ay hindi ang tinatanong ni Jinwoo at hindi niya iniintindi ang mga kriminal kundi bakit niya pinatay si Kim na walang kasalanan. Maiintindihan niya sana kung ginawa niya ito para patahimikan sila, pero maaari niya itong magawa ng walang pambubugbog kaya't marahil ginawa niya ito para sa kasiyahan ng paglalaro sa buhay ng ibang tao at kanyang itinuring na pinatay ang mga kriminal para sa kapakanan ng biktima na hindi rin totoo, marahil ginawa lamang niya ito upang tuparin ang kanyang pagnanasa na pumatay. Mukhang tama ang hinala ni Jinwoo habang nilantad ni Kang ang kanyang tunay na intensyon matapos nabigyan siya ng matanda ng malaking pera para sa trabahong ito. At sinabi ni Kang na mali ang ideya tungkol sa kanya at siya ay isang bihasang B-rank hunter na tumanggap ng maraming alok mula sa mga makapangyarihang guild, na siya ay nagpasya na magtrabaho sa Hunter Association para sa mas mababang sahod na kanilang inaalok kumpara sa iba. Ang dahilan ay simple, mas masaya para sa kanya na pumatay ng mga tao kaysa sa mga mahiwagang hayop at doon ay sumugod siya kay Jinwoo na tiwala siya na kaya niyang talunin ito, dahil mayroon ng limitasyon ang kaya gawin ng isang S-rank kahit na sila ay reawaken. Patuloy nilang pinaglalaban ang kanilang laban na may bilis na halos hindi na makikita ni Song at habang ang dalawa ay naglalaban ng isa pang pagkakataon at nararamdaman nila na sila ay may kumpletong bilis sa isa't isa. Subalit sa palagay ni Kang siya ang may mataas na karanasan sa pakikipaglaban sa mga mataas na rank na mga hunter kaysa kay Jinwoo, subalit sa kanilang paghiwalay mula sa isa't isa nagkaroon ng abiso si Jinwoo mula sa system na sinasabi sa kanya na siya ay dapat pumatay kay Kang sa lahat ng paraan. Hindi naiintindihan ni Kang ang tinutukoy ni Jinwoo kaso nararamdaman niya na nauubos na ang kanyang tsansa sa sandaling nag-umpisa ng gumalaw ang mga paa nito, lumalapit si Jinwoo at siya ay kumikilos pa ng mas mabilis kaysa sa dati.
Kaya't doon ay napag-iwanan na si Kang at siya'y tinamaan ng saksak at gumana ang mga espesyal na epekto ng dagger kaya't si Kang ngayon ay nagkaroon ng lubhang sakit, ngunit hindi ito huminto sa kanyang pakikipaglaban kay Jinmo at ibinunyag ang kanyang sariling espesyal na kakayahan. Sa isang saglit, siya ay biglang nawala sa eksena at walang malay si Jinwo at walang ideya kung saan siya naroon. Doon ay biglang inatake ni Kang na nagsasabi na ang kanyang abilidad sa pagtago ay nagpapahintulot sa kanya na itago ang lahat tungkol sa kanya mula sa paningin niya, sa mga tunog na ginagawa niya at maging ang kanyang amoy kaya't ngayon walang paraan para kay Jinwo na malaman kung saan manggagaling ang mga atake. Walang nakakaalam na mayroon siyang kakayahang ito at iyon ay dahil wala pang sino man na kanyang ginamitan ng ganitong kakayahan ang nabuhay upang ikwento ang kwento. Ngayong tinamaan na niya si Jinwo sa kanyang binti, hindi na ito magiging masyadong mabilis gumalaw at bagaman nais ni Jia na tulungan siya subalit masyadong malakas si Kang para sa kanya na magawa ang anuman laban dito. Tinutuya at tinanong ni Kang si Jinwo kung akala ba niya ay maiiwasan niya ang susunod na atake niya sa sugatang binti, ngunit sapat na ang pagtatapos ng chismis ni Kang kaya't ginamit niya ang ganap na gantimpala ng system at bumangon upang harapin ito muli. Ngayon ay maingat na si Kang laban kay Jinwo dahil wala siyang ideya na kayang pagalingin ang sarili nito subalit sa paraan kung paano tinitingnan siya ni Jinwo, maaari niyang maramdaman na hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay siya sa loob ng dungeon. Wala nang saysay ang mga batas kaya't ang tanging mahalaga ay ang maging pinakamalakas roon, ipinakita niya muli ang kanyang abilidad sa pagtago upang sumalakay pero ngayong oras na ito, nararamdaman ni Jinwo ang lahat ng kanyang mga atake at maaring maramdaman niya ang walang dugo na nagmumula kay Kang at nang magkaroon ng pagkakataon, ginamit niya ang kanyang abilidad na nakakatakot upang takutin si Kang na pababain ang kanyang pag-iingat sa puntong sinaksak siya sa dibdib. Bagamat natalo siya, hindi siya lubos na nagalit dahil ganyan talaga ang buhay kaso bago siya mamatay, nais niyang malaman kung ano si Jinwo dahil hindi pa siya nakipaglaban sa kasing lakas at bihasang tulad niya. Sinabi lamang ni Jinwo na siya ay isang hunter na maaaring lumakas sa bawat laban, kumalma si Kang sa kaalaman na siya ay natalo ng isang katulad ni Jinwo subalit binalaan niya ito na habang siya ay lumalakas, mas lalayo siya sa mundo. Opisyal nang namatay si Kang pero hindi mapagkailan ni Jinwo na talagang lumakas siya ngunit sa kasalukuyan, nararamdaman niya na mayroong bagay sa loob niya na nagugunaw at pinasalamatan siya ni Jia at Song sa pagligtas sa kanila. Pero sinabihan lamang sila ni Jinwo na mag-ingat sa labas ng dungeon habang siya ay maglilinis dito mag-isa. Sa labas ay nagulat si Wu nang malaman na si Kong ay lihim na namatay, ipinaliwanag sa kanya ng babae ang mga tanging nakaligtas sa misyon kung saan kasama si Song at nagulat siya na isa rito si Jinwo, humingi siya ng tawad sa nangyari pero higit sa lahat, gusto niyang malaman kung sino ang tumalo kay Song. Napagtanto ni Jinwo na hindi na niya kayang itago pa ang kanyang lihim at nangangahulugang kailangan niyang kanselahin ang kanyang kasunduan kay Jino. Subalit bago pa man siya umamin ay sinalo siya at doon ay nagpalusot si Song at sinabing siya ang pumatay. Si Song ay isang C-rank lamang kaya ipinaliwanag niya na nanalo siya sa laban dahil may tulong siya mula sa isang healer. Nagduda si Wu dahil si Song ay isang nangungunang B-rank hunter subalit tinanggap pa rin niya ang paliwanag nito. Sa sandaling iyon ay naalala ni Jinwo na hindi siya dapat maging sobrang kumpiyansa at di niya ito agad naunawaan noon. Pero si Wu ay isang A-rank hunter at nakikita na niya ngayon ang malawak na kapangyarihan ni Wu at alam niyang sa kasalukuyan niyang lakas, wala siyang pag-asang manalo laban sa tao na ito sa isang laban. Napagpasyahan ni Song na may magandang dahilan si Jinwo para itago ang lihim, kaya't sinabi niya kay Jinwo na ito ang paraan niya ng pagbabayad utang sa nangyari sa Double Dungeon. Si Jinwo at Jia ay naglalakad sa parke habang pinag-uusapan kung gaano na nagbago si Jinwo. Si Jia naman ay kabaligtaran dahil sa hindi siya nagbago at napagtanto niyang masyado siyang mahiyain para maging isang hunter. Dapat sana ay lumahok siya sa mga A-rank na raid ngunit pinili niya ang mga raid na may pinakamababang ranggo. Hindi naman ito masama dahil ito ang nagbigay daan para makilala niya si Jinwo. Nagsimula siyang magpagaling sa kanya at palagi itong nasusugatan ngunit hindi niya malilimutan ang determinadong tingin sa mga mata nito. Ibinabalik ni Jia ang kristal na ibinigay sa kanya at inihayag na siya ay magre-retire na. Babalik siya sa pagtira kasama ang kanyang mga magulang subalit sumang-ayon silang dalawa na magkita kung sakaling magkita sila muli. Isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita na si Wu ay lubos na nagdududa kay Jinwo at di siya naniniwala na kayang talunin ng isang E-rank na tulad niya ang isang B-rank na si Kong. Natagpuan na rin noon na hindi na muling nagising ang kapangyarihan ni Jinwo kaya hinayaan na lang siya nito. Gayunpaman ay binigyan niya ito ng babala at nabalitaan ni Dong at ito ang kapatid ni Hang, na si Jinwo at Jino lamang ang nakaligtas matapos mamatay ang kanyang kapatid kaya maaaring habulin sila nito. Ito ay labis na nakakagulat dahil si Dong Su ay isang S-rank na hunter.
Malamang ay hindi alintana ni Dongsu ang lahat ng katotohanan, siya ay yung tipong tao na magagalit dahil si Jinwoo ay nakaligtas habang ang kanyang kapatid ay hindi at sa kasamaang palad para kay Jinwoo. Walang kapangyarihan ang batas laban sa mga S-rank na hunter at may potensyal silang magdulot ng himala o kalamidad. Isa sa mga halimaw na ito ang nasa likod ni Jinwoo kaya inirekomenda ni Woo na dalhin niya ang kanyang pamilya at umalis ng bansa. Napagpasyahan ni Jinwoo na ito ay isa pang dahilan para lalo pa siyang maging matapang dahil kung hindi siya mabubuhay. Dumating si Jinwoo para makipagkita kay Gino pero naguluhan siya sa nakita. Ipinaliwanag ni Gino na ito ang kanilang strike team at pinipili niya ang mga tao na mga kwalipikadong hunters, pero may mga dahilan kung bakit hindi sila makapagtrabaho at nahihirapan silang kumita. Binanggit ni Jinwoo na kumuha siya ng isang high schooler pero ipinunto ni Gino na kwalipikado din itong hunter tulad nila. Nadismaya siya nang malaman ni Gino na ito'y R-rank na walang karanasan sa rating. Pero hindi ito mahalaga dahil ipinaalam ni Jinwoo sa kanilang lahat na maghihintay sila sa labas habang sila ni Gino ang bahala sa lahat. Makakatanggap sila ng tig 3 milyong yuan bawat isa, magandang deal dahil hindi naman sila gagawa ng anuman at ang tanging kondisyon ay hindi nila ito maaaring sabihin kahit kanino, kung hindi ay kailangan nilang ibalik ang 10 beses ng halagang natanggap nila. Tumanggap si Jinwoo ng stealth rune matapos talunin si Kong at ginamit ito para matutunan ang stealth skill. Handa na siya at nagulat si Jinwoo na makita na nagsuot pa ito ng sobrang mahal na armor. Pinatunayan ni Jinwoo kung gaano ito hindi makatwiran at hiniling na tanggalin ito. Pinayagan ni Jinwoo na panatilihin niya kahit ang helmet lang at pumasok sila sa portal. Akala ng ibang hunters na baliw sila sa pagpasok sa isang C-rank dungeon ng mag-isa, pero wala silang pakialam dahil pinal na ang kontrata. Nagtataka ang kapatid ni Jinwoo kung nasaan ang kaibigan niyang si Song Yi na katabi niya at nakita nating siya pala ang high schooler sa strike team ni Jinwoo. Pinag-usapan nila na kapag normal na hunters lang ay aabot sa 2 oras para makumpleto ang raid na ito kaya't nang makita nilang lumabas si Gino mula sa portal, inakala nilang tumakas lang sila. Siyempre nagulat sila nang makitang nagsasara ang gate matapos nilang lumabas, ibig sabihin ay naklear nila ang dungeon at namangha ang mga hunter kaso sinabi lang ni Jinwoo na magmadali dahil gusto pa niyang pumunta sa isa pang portal. Layunin nilang tapusin ang 3 raids sa isang araw. Pero nagulat pa rin ang mga hunters na nakumpleto nila kahit isa at sa isa pang raid, winasak ni Jinwoo ang maraming goblins habang nagmimina naman si Gino at tinapos ni Jinwoo ang mga goblins at nag-level up. Matagumpay din ang sumunod na raid at lalo pang tumaas ang level ni Jinwoo, lumipas ang mga araw at patuloy lang sila sa pag-clear ng mga dungeon mag-isa, nagsimula silang makaharap ng mas malalakas na mga halimaw kaso makikita mong lalo pang lumalakas si Jinwoo. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, napansin ni Jinwoo ang kahalagahan ng kanyang stealth skill at ang pagtaas ng level ng kanyang dash skill, nakakuha siya ng ilang bagong skills at napagtanto niyang malakas ang mga ito nang gamitin niya laban sa isang lobo. Bagamat marami na siyang bagong skills, hindi sapat ang kanyang mana para gamitin ang mga ito ng matagal at uminom siya ng potion para dito at napagdesisyonan niyang magtuon sa pagpapataas ng kanyang kakayahang intelektual sa hinaharap. Napagpasyahan din niyang hindi muna babalik sa Demon Castle dahil sa tingin niya ay nasa pagitan lamang siya ng ranggong B at A bilang isang hunter, biglang inihayag ng sistema na naabot na niya ang kinakailangang level para sa isang job change quest. Sa ibang lugar ay nalaman ng manager ng isa pang guild na si Kun na may isang strike team na nagbabayad ng doble sa market rate para sa mga karapatan sa pagbili ng ilang C-rank na gates. Ang leader nila ay ang mayamang bata na si Gino, ngunit tila biglaan lang ang pagkakabuo ng kanilang team. Naalala ni Kun ang pangalan ni Jinwoo mula sa insidente sa Double Dungeon at nakaramdam siya ng interes sa nangyayari. Lumabas sina Jinwoo at Gino mula sa isa pang portal na matagumpay at nagtaka si Jinwoo kung may problema ba sa mata si Song Yi, ngunit sinabi nitong wala ito. Nabigla ang assistant ni Kun nang marinig niyang inisip ni Kun na maaaring nagkaroon ng reawaken ng si Jinwoo. Nakaligtas si Jinwoo sa 3 malalaking sakuna at palaging siya ay kabilang sa mga nakaligtas at ang reawakening lang ang maaaring dahilan nito. Kaya nagtungo si Kun upang magmasid sa interesting na rookie. Pagdating ni Kun sa portal, nagulat siya na parang piknak ang eksena at inamin ni Song Yi na bahagi siya ng strike team at nagulat si Kun nang malaman na iniwan ni Jinwoo ang buong grupo para pumasok mag-isa sa dungeon. Naisip ni Kun na si Jinwoo ang pinakamalaking tuklas niya at sa di inaasahan ay umalis na lang siya. Paglabas ng mga lalaki mula sa gate ay inihayag ni Jinwoo kay Gino na abala siya kinabukasan at hindi makakasama sa anumang raids at samantala. Isang kakaibang eksena ang nasilayan at nagising si Troy mula sa bangungot, tiningnan niya ang ilang papeles at napagtanto na malapit na ang reconnaissance mission sa Jeju Island. Nagtatapos ang araw ng pag-raid ni Jinwoo at doon ay ipinakilala ang sarili ni Kun bilang manager ng White Tigers Guild,
isa sa pinakamahusay na guild sa bansa at diretso si Kun sa punto at inalok si Jinwoo ng dobleng bayad kumpara sa binabayad ng Eugen Construction kung sasali siya sa kanilang guild. Tiwala si Kun na hindi nito matatanggihan ang alok, ngunit nagulat siya nang malaman ni Jinwoo kung magkano ang halaga ng headquarters ng White Tigers Guild. Nagulat si Kun nang ihayag ni Jinwoo na ang isang construction company ay nagbigay sa kanya ng isang gusali na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Nagpakita si Jinwoo ng patunay kay Kun, ngunit inamin nito na wala siyang kapangyarihan na iaalok ang kanilang gusaling nagkakahalaga ng 50 bilyon. Umalis si Jinwoo dahil nawalan siya ng interes, ngunit gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Kun ang tungkol sa kanya. Ginamit ni Jinwoo ang takot para siguruhin hindi siya sinusundan ni Kun at bigla siyang naglaho. Napagtanto ni Kun na ginamit ni Jinwoo ang kanyang stealth ability para gulatin siya, at nagulat siya nang maisip niyang si Jinwoo ay muling nagising na may stealth ability. Sinabi ni Jinwoo kay Kun na huwag lumingon kaya't ipinaliwanag ni An na sinusubukan lang niyang alamin kung sino ang bumibili ng maraming gates. Hiningi ni Jinwoo na malaman kung sino pa ang nakakaalam tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Kun na siya lang at isa sa kanyang mga tauhan ang nakakaalam. Nagbabala si Jinwoo na kung may magsimulang magkalat ng balita tungkol sa kanya, sila ang unang paghihinalaan niya at pumayag si Kun na itago ang lahat bilang sikreto, kaya muling nagpakita si Jinwoo. Kailangan ni Jinwoo na patuloy na bilhin ang mga gates, ngunit nagdulot ito ng problema para sa guild dahil kailangan nilang masanay ang mga bagong recruit at pumayag si Jinwoo na ibenta ang 3 gates sa kanila, ngunit nagulat si Kun nang sabihin ni Jinwoo na kailangan nilang magbayad ng 300 milyong yuan bawat isa. Nagmakaawa si Kun na ibaba ito sa 200 milyon at nakakagulat na pumayag si Jinwoo. Nagkasundo ang dalawa para sa 3 gates subalit hindi pa natapos ang kanilang interaksyon dahil may ibibigay pa si Jinwoo sa kanya. Pinapapikit niya si Kun at pinapabukas ang bibig nito at binigyan niya ito ng potion para pagalingin ang gupit sa mukha niya. Ipinahayag ni Jinwoo na nagtitiwala siya kay Kun, ngunit pinaalalahanan niya itong manatiling tahimik at nagtaka ang assistant ni Kun kung paano ang naging takbo ng mga bagay, at sinabi ni Kun na iniisip niya na mas malaki pa ang kahalagahan ni Jinwoo kaysa sa akala niya. Kinabukasan ay kinumpirma ni Jinwoo na natanggap nila ang 600 milyong yuan. Itinuro niya na balak naman nilang kanselahin ang mga gates na iyon, kaya hindi siya makapaniwala na nakakuha si Jinwoo ng napakalaki para dito. Gusto ni Jinwoo na malaman pa ang dagdag na impormasyon kaso ipinaliwanag ni Jinwoo na ito ay isang trade secret at bumalik sa White Tiger Guild. Napagtanto ni Kun na naloko siya ni Jinwoo dahil lumitaw ang ilang C-rank na gates na nagbebenta ng mas mababa sa 70 milyong yuan. Nagpadala si Jinwoo ng mensahe kay Kun na nagsasabing quits na sila para sa ginawang pag-espiya nila sa kanya. Napagtanto ni Kun na hindi dapat kalabanan si Jinwoo subalit natutuwa siyang nakakuha siya ng contact information nito at sa ibang lugar. Nakita natin na si Jinwoo ay nasa isang road trip habang in-explore niya kung ano ang tungkol sa job change quest na ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.